Unang kabanata, magsisimula ang ating kwento sa isang lalaking malalim ang paghinga, duguan at halos mawalan na ng lakas. Nakatitig siya sa dalawa niyang kasama habang pasigaw silang nagsasabi, "Tumakbo ka na." Kasabay nito, isang lalaking nakatalikod ang mabilis na nagsalita, lumipat sa kaliwa. Habang hinihingal at pilit na pinipigilan ang pagod, napatingin siya sa direksyon ng kakaibang liwanag na unti-unting tumatama sa kanyang paningin. Doon niya nakita ang isang tao na dahan-daang bumubunot ng espada mula sa kaluban, at habang lumalabas ang talam. Kapansin-pansing lumiliwanag ito sa gitna ng paligid. At sa sandaling tuluyang mahugat ang espada, agad na ramagasa ang isang pulang hiwa ng enerhiya patungo sa dalawa. Sa bilis ng pag-atake, tila nahati mismo ang hangin habang ang mapulang liwanag ay dumaan sa kanilang direksyon, kasabay ng biglaang pagbigat ng paligid. Habang dahan-daang naglalakad papunta sa kanya ang lalaking may hawak na espadang nababalutan ng mapulang enerhiya, mabigat ang presyong bumabalot sa paligid. Sa bawat hakbang nito, tila lalong umiinit ang hangin habang kumikislap ang mapulang liwanag ng talam sa dilim. Sa kanyang isip, malinaw at mabigat na sumagi ang kanyang hangarin na lakas. Ginusto kong maging malakas. Sino man ang aking makaharap, ninais ko ang isang nananatili at walang pagbabagong lakas. Matalim siyang tinitigan ng lalaki ng tahimik, sa harap ng mabigat na presensyang yun. Hindi niya maiwasang mapaisip, siya si Gu Zhongyong, elder ng Mount Hua Sect. Ang pinakadakilang martial artist na kumakatawan sa tunay na lakas. Nasa harap ko siya, nanginginig ang kanyang katawan habang nakatitig kay Gu Zhongyong, at sa bigat ng presensyang nasa harapan niya ay unti-unting nawawala ang natitira niyang pag-asa. Sa kanyang isip, mabigat niyang inamin, hindi ako makakaligtas. Sa pag-iisip na yun, patuloy na tumutulo ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang mukha habang mabigat ang kanyang paghinga. Bakas sa kanyang ekspresyon ang unti-unting pagkawala ng pag-asa, habang ang presensya ni Gu Zhongyong sa kanyang harapan ay tila lalo pang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Mahina ngunit mabigat niyang nasabi sa sarili, pumunta ako sa Demon Academy para maging mas malakas. Tiniis ko ang hirap, ng paulit-ulit, sa loob ng maraming taon. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, lalong bumigat ang kanyang tingin, na para bang lahat ng pinagdaanan niya ay biglang naging napakaliit sa harap ng kapangyarihang nasa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang katawan habang mahigpit niyang hawak ang nasugatan niyang braso. Halos mawalan siya ng lakas habang pigil ang paghinga at unti-unting nanggigigil ang mukha. Sa isip niya, puno ng desperasyon niyang naisip, hindi ito patas. Ayokong mamatay. Kung alam ko lang sana ang mas magagandang martial arts. Ngunit agad din niyang binawi ang sarili niyang iniisip. Hindi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukhang hirap na hirap habang hawak pa rin ang sugatang braso, bago mabigat na inisip. Kung naging mas maayos lang ng kaunti ang aking sitwasyon. Malalim at mabigat na ang kanyang paghinga habang unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Sa gitna ng takot at pagod, tahimik niyang naisip, mamamatay na ba talaga ako ngayon? Sa unti-unting paglabo ng kanyang paningin, may tila malabong imahe na lumitaw sa kanyang harapan, parang anino lamang na hindi ganap na malinaw. Sa isip niya, mahina at pagod niyang naisip pati ganitong bagay. Nahahalucinate ko na. Isang malinaw na system window ang lumitaw sa kanyang unahan. Tila hindi bagay sa mundong kinatatayuan niya. Sa loob nito ay may mga pagpipilian, resume, load a save point, at restart. Nakatingin siya sa lumulutang na system window habang nanginginig ang kanyang kamalayan. Dahan-dahan, gumalaw ang cursor mula sa load a save point patungo sa restart, na may mariin siyang nagtatakang tingin dito. Sa kanyang isip, habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naisip, habang nawawala na ako ng malay. Ayokong mamatay, gusto kong mabuhay, at kung ano man ang mga salitang nasa harap ko. At sa sandaling yun, ang system window ay nanatiling nakatutok sa opsyong restart. Isang malamig na anunsyo ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na restart ang napili. Sinabi pa niya na at kung ano-ano pa ang sinasabi nito sa akin. Sa unti-unting paglubog ng kanyang kamalayan, lumitaw sa system window ang mas malinaw na detalye, ang sanhi ng insidente. At sa ilalim nito, nakasulat ang babalik ka bago ang pribadong pagpupulong kasama ang Panginoon ng Supreme Court. Sinabi pa niya na wala akong kamalay-malay noon. Makikita siya sa ibabaw ng tubig habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw,
nag-iiwan ng liwanag sa kalmadong ibabaw nito. Mahinahon niyang sinabi, ang pangalan ko ay Soul Hui. Ayon sa may akda, ang pangalang ito ay nangangahulugang maliwanag na nyebe. Napasabi pa siya na upang matutunan ang demonic arts, na kilalang nagpapaikli sa takbo ng buhay ng isang tao. Pumasok ako sa Demon Academy. Subalit, hindi ako natuto ng anumang demonic arts. Sa loob ng maraming taon, puro search parties at reconnaissance missions lang ang ginawa ko. At pagkatapos ay namatay ako. Nakapikit pa niyang sinabi na ang buhay ko ay isang malaking kalokohan talaga. Ilang sandali pa, sa hindi niya namamalayan, nakahiga na siya sa kama na naiinis na napakamot sa ulo. Bahagyang napamulat siya na may naguguluhan na ekspresyon ng mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At ang unang bumungad sa kanya ay ang kisame sa itaas, payak, tahimik, at walang anumang palatandaan ng kaguluhan na kanyang naranasan. Tahimik siyang napasabunot sa kanyang buhok. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagtataka. Tila hindi pa rin niya maunawaan ang nangyayari at kung bakit tila nagbago ang lahat sa isang iglap. Sa gitna ng hindi mapakilang pag-iisip, agad siyang napabangon mula sa higaan dahil sa matinding pagkalito. Mabilis ang kanyang paghinga habang palingalinga siyang tumingin sa paligid, tila pilit inuunawa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Napatingin siya sa paligid habang mabilis na sinusuri ang lugar, at sa isip niya ay agad sumagi ang tanong, ito ang dati kong training facility. Lalong gumulo ang kanyang isip habang pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Napasabi pa sa isip na anong nangyari. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, nakahawak ang isang kamay sa kanyang ulo at ang isa naman ay nakasandal sa pader upang mapanatili ang balanse. Magulo ang kanyang isip habang pilit niyang binabalikan ang mga nangyari. At napasabi sa isip na sigurado akong namatay na ako. Nananaginip ba ako? Mariin siyang napatingin sa harapan habang bahagyang nakaharang ang kanyang kamay sa mukha, tila pilit pinipigilan ang bumabalik na galit at alaala. Sa isip niya, mabigat na sumagi ang salitang ang bastardo na yun. Ang mantes na Panginoon ng Supreme Court. Dahil sa bastardong yun kaya ako. Hindi na niya ito naituloy. At naalala ang sinabi nito sa kanya na maaari mo lamang suriin ang paligid. Ang vice principal na mismo ang gagawa ng trabaho. Patuloy pa ring sumasakit ang kanyang ulo habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari. Napahawak siya rito at bahagyang napangiwi ng mukha habang mabigat na iniisip na sinabi na ha. Paano nangyari ito? Makikita ang dalawang paa na dahan-daang naglalakad sa tahimik na pasilyo, habang umaalingaw ang mahihinang yabag sa paligid. Mula sa kanyang likuran, isang lalaki na mahaba ang buhok ang nagsalita na may bahagyang pagtataka sa boses. Na sinabi na na-stalk ba rito ang squad leader? Napatingin siya sa mga ito, halatang hindi pa rin lubos na nakababalik sa sarili matapos ang pagkalito at sakit ng ulo. Dahilan ng pagpapawis ng kanyang mukha, na napasabi pa siya na ano yun Jukmyong. Nanlaki ang mga mata ng kalbo habang nakatitig kay Soul Hui, tila nagulat sa kakaiba niyang reaksyon. Samantala, ang isa naman ay nanatiling kalmado lamang. Tahimik na pinagmamasdan siya na parabang sinusubukan nitong intindihin kung ano ang nangyayari sa kanya. Agad na lumapit si Kalbo kay Soul Hui na may halatang inis sa mukha, ang mga hakbang niya ay mabilis at mabigat na parang may gustong itanong o singilin. Samantala, ang isa naman ay nanatiling kalmado lamang, nakatayo sa kanyang pwesto habang tahimik na pinagmamasdan siya. At nang tuluyang makalapit si Kalbo kay Soul Hui, bigla siyang tumigil at nanggigigil ang pagmumukha nito na nakatingin sa kanya. Ang kalbong ito ay ang direktang unit ng Supreme Court, miyembro ng Black Moon Squad, si Chick San. Nagtatakang nakatingin si Soul Hui kay Kalbo, halatang hindi niya maunawaan ang biglang pagbabago ng reaksyon nito. At walang ano-ano, biglang bumagsak ang kamao ni Kalbo sa katawan ni Soul Hui. Sa lakas ng suntok, agad na napanganga si Soul Hui at napalabas ang laway dahil sa biglang sakit na damapo sa kanyang katawan. Sa lakas ng suntok, agad na napatalsik si Soul Hui sa malayo. Bumagsak siya ng paupo habang dumulas. Humawak sa ulo si Kalbo habang nakangisi ng may pang-aasar. At sinabi sa kanya na pasensya ka na. Nadulas lang ang kamay ko. Dahan-dahan siyang lumapit muli kay Soul Hui, inilapit ang nakangising mukha habang mas lalong tumilim ang kanyang tono. Kaso, squad leader ng Flying Faction, Soul Hui. Kalahating gising ka pa ba? Dagdag pa nito sa kanya habang makikita itong nakatingin sa kanyang matalim na ang taong nasa harap mo ngayon.
ay ang kapitan ng Black Moon Squad, si Juk Myung. Napangiwi sa sakit si Sol Hui habang nakatingin kay kalbo, na ngayoy may malamig at pang-aasar na ngiti. Halos magdikit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng galit at kirot, habang pilit niyang kinokontrol ang sarili sa kabila ng panlalambot ng katawan mula sa tama. Hawak ang kanyang katawan, ramdam pa rin ang kirot sa kanyang tiyan. Sa kanyang isip, mabigat niyang sinabi na ang sitwasyong ito. Higit pa sa sakit na nararamdaman ko, mas nabibigla ako sa nangyayari. Kasabay nito, unti-unting sumagi sa kanyang alaala ang isang pangyayaring tila pamilyar, parang nangyari na rin ito noon, sa ibang pagkakataon. At higit sa lahat, pareho lamang ang sinabi sa kanya ni Kalbo. Hawak ang kanyang katawan at nanginginig sa sakit, si Sol Hui ay pilit na pinipigilan ang sarili habang mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Sa isip niya, may halong inis at pag-aalala niyang naisip, sigurado namang napagdaanan ko na ang eksaktong sitwasyong ito noon. Di ba? Kung tama ako, ang susunod niyang sasabihin ay, sa sandaling yun, dahan-daang lumapit si Chiksan at umupo sa kanyang harapan, diretso ang tingin at malamig ang presensya. At eksaktong tumugma sa kanyang hinala ang sinabi nito na kung kulang ka sa galing, dapat man lang ay matuto kang itungo ang iyong ulo. Sa kanyang narinig, lalo pang naguluhan si Sol Hui kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya. Habang pilit niyang binabalikan ang mga alaala at ang kakaibang pag-uulit ng sitwasyon. Mas lalong gamulo ang kanyang isip, parang may bahagi ng realidad na hindi niya lubos na maunawaan o maipaliwanag. Tahimik na nakatingin sa kanya ang dalawa, habang pilit na inaayos ni Hui ang kanyang mga iniisip habang sinusuri ang hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanyang paligid. Mahinang napahinga si Juk Myung habang nakatitig kay Sol Hui, na sinabi nito na napakatigas ng mukha. Mahinang napasabi si Sol Hui habang nakatingin sa kanila, bakas pa rin ang pagkalito at sakit sa kanyang tinig na ano bang problema. Matalim na tumingin si Juk Myung kay Sol Hui habang sinasabi na ipinapatawag ka ng Panginoon ng Supreme Court. Tahimik na napaangat ng tingin si Sol Hui kay Juk Myung. Bumaling si Juk Myung at nagsimulang maglakad, kasabay ng maikling utos na, "Tara na." Ngunit ilang hakbang pa lang, bigla siyang tumigil at lumingon muli kay Sol Hui na may kakaibang tingin. At sinabi na bibigyan kita ng konting payo. Mag-ingat ka, dagdag pa nito na napakaswerte mo talaga. Napasinghap si Sol Hui, halatang naiinis habang nakatingin kay Juk Myung. Tumayo si Sol Hui habang pinipilit niyang ibalik ang kanyang balanse matapos ang lahat ng nangyari. Sa harapan niya, nakangising nakamasid si Kalbo, bakas pa rin ang pang-aasar sa kanyang mukha habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sa isip ni Sol Hui, mahina ngunit halatang naiinis niyang nasabi na ang buwisit na si Chik-san. Mahinang bamulong si Sol Hui habang nakatingin kay Kalbo, na ngayon ay palihim na sumesenyas gamit ang kanyang kamay na tila hinihiwa ang sariling leeg. Habang nakadila at may nakakagulat na ngisi, dahilan upang bahagyang kumunat ang noo ni Sol Hui, dahil hindi niya inaasahan ang pang-aasar niya ng ganoon dahil backup niya si Juk Myung. Kahit pa mas mababa naman ang ranggo nito kaysa sa kanya. At kasabay ng bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi ay malamig niyang naisip, kahit minsan lang. Sana mahuli ka, talagang papatayin kita. Mahinang napabulong si Hui na bahala na nga. Habang nakatingin sa kanila, at sa gitna ng kanyang pagkalito ay napansin niya ang mga kakaibang numerong lumulutang sa ibabaw ng kanilang mga ulo na sinabi pa niya sa sarili na pero ano yang nasa ibabaw ng mga ulo nila. Bigla siyang napahinto sa paghakbang, habang pilit na iniintindi kung totoo ba ang nakikita niya o isa na naman itong epekto ng kanyang naguguluhang isipan. Nakatingin siya sa ibaba na sinabi pa ng mahina na kinikilabutan ako. Lahat ay nangyayari ayon sa naaalala ko. At napasabi pa siya na ano ba to? Hindi maaari. Agad siyang napaisip na napahawak sa kanyang baba na bulong sa kanyang sarili na hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari dito? Puro pangitain lang ba yon sa hinaharap? Hindi. Tiyak na katotohanan yon. Dagdag pa niya na paano kung hindi na niya ito naituloy. At ilang sandali pa ay makikita na siya sa harap ng pintuan na sinasabi na humihiling ng iyong pagharap ang pinuno ng Flying Faction Squad, si Sol Hui. Agad na sumagot ang nasa loob na pumasok ka. Habang naalala niya ang mga nangyari sinabi niya sa kanyang sarili na bumalik ako sa nakaraan. Habang naglalakad si Sol Hui sa loob ng silid, mahina siyang bamulong sa sarili, tama. Siya ang nagplano ng kamatayan ko.
Makikita ang elder na ito na sinabi pa niya sa isip na ang Panginoon ng Supreme Court, si Mantis. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Tumayo siya ng tuwid na sinabi pa sa mga elder sa harapan niya na squad leader ng Flying Faction, si Sol Hui. Naparito ako upang tanggapin ang mga utos mula sa Panginoon ng Supreme Court. Tumalim ang kanyang mga tingin na sinabi pa niya sa isip na gaya ng inaasahan, eksakto sa naaalala ko. Nandito rin ang kasalukuyang pinuno ng Court of the Holy Deity. Sinabi pa niya na may isang lugar na tinatawag na Red Demon Chamber, ito ang unang pangunahing sangay ng Demon Academy. Sa loob nito ay may 5 court. Nagtataglay ng pambihirang galing sa martial arts ang mga pinuno ng court, sa tawag na demonic flame. Ito ay isang demonic art na kayang tumunaw ng tao hanggang buto sa isang pagsabog lamang. Dahil sa masama niyang pag-uugali, walang pakundangan niyang pinapatay ang mga taong hindi niya magustuhan. Dagdag pa niya habang napayuko ng ulo na kahit na siya ay isang taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Wala akong ibang mapagpipilian kundi ang sumunod sa kanya. At pagkatapos sinabi ni Mantis sa kanyang kaharap na nabanggit ko na ito kanina. Ang batang iyan ay si Sol Hui. Habang nakatingin ang elder na kalbo sa kanya. At sinabi nito habang umiinom ng tsaa na oho. Ganoon ba? Mukhang kasing lakas nga siya ng iyong sinabi. Nakatingin ito sa gilid na sinabi pa na patungkol naman sa kanyang pagbati. Tila ba pilit at walang gana lang ang pagtungo ng kanyang ulo. Na ikinagulat naman niya nang marinig yon. Agad siyang lumuhad sa sahig at nagpatira pa na sinabi na patawarin niyo po ako sa aking kawalan ng paggalang. Nais ko lamang pong magbigay ng aking pagpupugay pagkapasok ko pa lang, sa pinuno ng Supreme Court. Napasabi naman si Mantis na ho pinuno ng Court of the Holy Deity. Pakiusap, huwag naman kayong samobra. Kung pagsasabihan niyo ang iba na tila ba isang interogasyon, sa susunod naman po, pakiusap ay huwag niyo naman akong ipahiya ng ganito. Sinabi pa nito habang makikita si Hui na hindi ko alam kung paano kikilos sa harap ng pinuno ng Court of the Holy Deity. Napasabi naman si Hui sa kanyang sarili na huwag mo nga akong patawanin. At naalala niya ito na sinabi pa niya sa isip na 4 na araw pa lang ang nakakalipas. Inutusan mo akong batiin ka ng ganito. Kaya ko naman ito ginawa. At ilang sandali pa ay pinatayo na siya. Bahagya siyang tumingin ng may naiinis sa mga ito na sinabi pa niya sa isip na nasasabik ka ba rito? Pinalalabas mo ba na tuso ako? Nakatingin sa kanya si Mantis habang umiinom ng tsaa na sinasabi pa na huho. Bukod doon, may balak ka bang maging kalihim ng Chonil Office? Tumugon naman siya na kung ang Chonil Office yun, ibig sabihin. Hindi niya ito itinuloy, at sinabi niya sa kanyang sarili na ipinapakita na niya ang tunay niyang kulay. Sinabi pa sa kanya ni Mantis na dahil nagpakita ka ng labis na interes sa demonic arts. Naglaan ako ng extra na pag-iingat. Seryoso ang mga tingin niya habang sinasabi sa kanyang sarili na sinusubukan niya akong painan. Ang Chonil Office, isang lugar kung saan nakatago ang libu-libong kumpidensyal na mga aklat. Makikita ang nakangisi nitong labi na sinabi pa na sa kabilang banda. Naisip kong bigyan ka ng isa pang misyon na tamang-tama para sa iyo. Agad itong ikinagulat ni Hui. At biglang naalala ang mga pangyayari na naganap noong namatay sila. Napatikom na lang siya ng mahigpit ng kamao na sinabi pa niya sa isip na uutusan lang niya akong pumunta sa outpost ng Mount Hua Sect, at kutsilyo lang ang dadalhin ko. Maaaring ito na ang pagkakataong ibinigay sa akin ng kalangitan. At naalala ang sinabi ng system sa kanya, na napasabi pa siya sa kanyang sarili na magpapaligoy-ligoy ako, para maiwasan ang misyon na yan. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ako mamamatay muli. At sinabi niya kay Mantis na mayroon akong gustong sabihin. Nang biglang nagulat siya nang may makita sa kanyang unahan. Biglang lumitaw muli ang system window sa harapan ni Sol Hui, kasabay ng malamig na tunog na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa loob nito, may nakalagay na pagpipilian, at ang arrow ay nakaturo sa susundin ko ang kahit anong utos. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sa gitna ng matinding pagkalito, nanginginig niyang naisip na ano ito. Lalong bumigat ang tensyon sa paligid nang mapansin ni Hui na tila tumigil ang lahat sa kanyang paligid, walang gumagalaw, walang tunog, at parang mismong oras ay huminto. Sa kanyang isip, may halong takot at pagkalito niyang naisip, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Napasabi pa siya habang nakahinto sa pagsasalin si Mantis na ano ba tong nangyayari. Huminto ba ang oras?
Naiisip niya noong mamamatay na siya na napasabi sa kanyang sarili na sigurado namang hindi ito panaginip. Ako, namatay na ng isang beses, at bumalik sa nakaraan. Nagulat siya na napasabi pa sa isip na may biglang kislap. At makikita ang system na 5 na lang ang bilang mula sa siyam. Na sinabi pa niya sa isip na parang mga mathematical constants ba ang mga ito? Pababa ng pababa, at may nalilito na reaksyon ng mukha na napasabi pa na teka, ito ay oras. Pinipilit ako nitong mamili. Nakita niya ang system na nakatapat ang arrow, sa puputulan ko ang aking kanang braso. Na napasabi pa siya na 2 bagay ang alam ko. Na ang oras para pumili ay palubog na. Hindi ko pwedeng putulin ang kanang braso ko at mamamatay lang ako kung tatanggapin ko ang utos mula kay Mantis. At itinapat niya ang arrow sa nais kong makatanggap ng iba pang utos. At napasabi siya na ito ang pipiliin ko. Biglang isang liwanag ang agad na sumabog sa harapan niya. At pagkatapos, sinabi niya na nais kong makatanggap ng iba pang utos. Nagulat naman siya nang bigla niya itong sabihin. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Mantis, mariin ang mga tingin nito sa kanya. Maging ang elder na kalbo ay may hindi makapaniwalang mukha na nakatingin sa kanya. Agad naman na napatakip siya ng kamay sa bibig na napasabi pa sa kanyang sarili na putya naman. Dagdag pa niya na pinagpapawisan na ano ba ang sinabi ko. Nasabi ko na lang bigla nang hindi ko namamalayan. Napatayo naman si Mantis at may bahagyang inis sa mukha na sinabi sa kanya na ano. Hindi pa ako nagbibigay sa iyo ng kahit anong utos. Bamigat ang paligid na sinabi pa nito sa kanya na mabigat ang tono na napakawalang galang. Naglakas loob kang humingi ng iba pang utos. At pagkatapos, isang malakas na bugso ng apoy ang biglang sumiklab at pumalibot sa kanilang paligid. Dahilan upang uminit ang hangin at manginig ang buong silid sa bigat ng presensya ni Mantis. Sa tindi ng pressure at takot na kanyang naramdaman, agad na napaupo si Solway habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Tila dinadagana ng mabigat na puwersang hindi niya kayang salungatin. Nanginginig ang buong katawan ni Solway habang pilit niyang hinahabol ang kanyang paghinga sa gitna ng naglalagablab na presensya sa paligid. Sa kanyang isip, may halong takot at pagkabigla niyang nasabi na ano ito. Napakatinding pagkauhaw sa dugo. Dagdag pa niya na mas tumindi ang pawis sa mukha at pagkatakot na narinig ko pa lamang ang tungkol sa demonic flame. Dagdag pa niya habang tila kinakagat siya sa leeg ng ahas na ito. Tila bang kinakagat ako sa leeg? Napahawak siya sa leeg na sinabi pa niya sa isip na nasa malaking kapahamakan ako. Makikita ang mukha ni Mantis na patuloy na nagpapalabas ng presyon sa hangin na nandadalit ang mga mata na nakatingin sa kanya. Nakangiwi ang mukha ni Huey na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kung papabayaan lang ito ng ganito, kung ganoon ako ay. Hindi niya ito na ituloy, at isang matinding tingin ang pinakawalan ni Mantis sa kanya. At pagkatapos makikita si Huey na nagulat habang nabutas ang bahagi ng kanyang balikat. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Pangalawang kabanata, sa pagpapatuloy. Biglang sumigaw si Mantis nang malakas na tumigil. Sa isang iglap, makikita ang isang matalim na espada na biglang huminto sa mismong harapan ng lalamunan ni Solway. Halos hindi siya makahinga habang nakatitig sa malamig na talim na ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang balat, at sa sandaling iyon ay malinaw niyang naramdaman kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Sa harap ng babaeng asasin na mabilis na sumugod sa kanya. Patuloy na tumutulo ang pawis sa mukha ni Solway habang nakatitig siya sa matalim na talim na nakatutok sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng matinding kaba, hindi niya maiwasang isipin, saan siya sumulpot? Naiisip niya ang nakaraan na nangyari na nabutas ang kanyang balikat na napabulong siya na kung nagsalita siya ng mas huli ng kaunti. Malamang ay napugutan na ako ng ulo. Sa sandaling maisip niya yon, agad na umangat ang kamay ni Solway at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang leeg. Tila sinusuri kung gaano siya kalapit sa kamatayan ilang saglit pa lang ang nakalipas. Napasabi pa siya sa kanyang sarili habang inalis na ng babaeng asasin ang talam sa leeg niya na wala man lang akong oras para mag-react. Malalaman ko lang na wala na pala akong ulo kapag huli na ang lahat. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang babaeng asasin na ang tauhan na nagbabantay sa Panginoon ng Supreme Court, si Hook B. Sinabi sa kanya ni Mantis na pakikinggan muna kita sa ngayon. Dagdag pa nito habang napahawak sa kanyang balbas na kung papatayin ba kita o patatawarin, saka ko na pagdedesisyonan.
Napahinga ng malalim si Huey sa kanyang narinig. Agad na lumuhad si Soul Huey sa lupa, ramdam ang bigat ng presensya sa paligid habang pilit niyang kinakalma ang nanginginig niyang katawan. At sa malakas na tinig sinabi niya na pakiusap, "Huwag po kayong magkamali ng akala. Nang humingi ako ng ibang utos. Hindi yon dahil gusto kong ako ang mamili ng sarili kong utos." Napasabi naman sa kanya si Mantes na kung ganoon, muling sinabi ni Huey kay Mantes na may mga bali-balita kamakailan na ang Mount Hua sect ay nagtitipon sa hangganan ng Hanem. Tumingin siya dito habang sinasabi sa isip na Mantes, "Sa huli, palalagpasin mo lang ako kung masusunod ang gusto mo." At pagkatapos, sinabi niya dito na hindi ba't laging sinasabi ng Panginoon ng Supreme Court na ang pagligpit sa mga tarantado ng Mount Hua sect ang ating takdang aralin. Panunuya namang sinabi sa kanya ni Mantes na at ano ngayon? Napasabi naman ang gating bida sa isip na sumagot siya. At muling sinabi niya na nais kong kunin ang pagkakataong yon. Ang aming Flying Assassin Squad ay dalubhasa sa pagmamanman at pagmamatsyag. Malakas na sinabi pa niya na kung ipapaalam niyo po sa akin ang panahon ng ekspedisyon ng mga kasalukuyang propesor, malugod po akong sasama roon. Napaisip naman si Tandang Mantes. Nakatingin naman si Huey dito na naghihintay ng tugon na sinabi niya sa kanyang sarili na pakiusap. "Pakiusap, aprubahan niyo po ito." Tumatawa naman ito habang umiinom ng alak. At sinabi pa nito na tila ba nagkaroon ng impormasyong tumagas mula sa Falcon Heaven Court patungo sa core. Kung hindi, paano ang isang hamak na squad leader ay malalaman ang tungkol sa balitang yon? Muling tahimik na tumingin sa kanya si Mantes. Habang mariin din na tahimik na tumingin sa kanya si Huey. At pagkatapos, ngumisi si Mantes at sinabi sa kanya na nakakatuwa naman. "Tutal, may ibibigay na talaga akong gawain sa iyo." Dagdag pa nito habang may naiisip na sa locus yung binanggit mo, ang vice-principal mismo ang personal na pupunta doon para sa isang reconnaissance mission. Bago mangyari yun, kailangan nating may mag-survey sa lupain doon. Makikita ang mukha ni Mantes sa tasa ng alak na nakangisi habang sinasabi na kung sakaling pumunta ka. Suriin mo ang uri ng mga tao roon at kung ano ang itsura ng paligid. Pag-aralan mo silang mabuti, at ibigay mo ang impormasyon sa kapitan ng Flying Assassin Squad. Malakas na tumugon si Huey dito na masusunod po. Kumuha ng tasa ng alak at ininom ni Mantes habang sinasabi sa kanya na kung ganoon, maaari ka nang umalis. Napahinga naman ng malalim si Huey na napasabi sa isip habang tumatayo na nakaligtas ako. Pagkatapos niyang bahagyang tumayo at akmang aalis, bigla niyang napansin sa kanyang gilid ang isang babaeng asasin na tahimik na nakamasid sa kanya. Tahimik na naglakad palayo si Soul Huey, pilit na pinapakalma ang sarili matapos ang tensyon na kanyang dinaanan. Sa kanyang gilid, nanatiling nakamasid ang babaeng asasin, hindi gumagalaw. Walang sinasabi, ngunit tuloy-tuloy ang mabigat na titig na parabang sinusuri ang bawat hakbang niya. Makikita ang gulat sa mukha ni Huey na napasabi na muli. Lumingon siya at sinabi pa habang nais-iisip ang kahulugan ng mga numero na yung nasa itaas ng ulo niya. Meron siyang 4 na dagdag na buhay. Ilang sandali pa, makikita si Soul Huey sa labas, mabilis na lumayo sa mga pasilyo at nagtungo sa tabi ng sapa. Doon, saglit siyang huminto bago agad na naghilamos ng kanyang mukha sa malamig na tubig. Pilit pinapawi ang tensyon, pagod, at kalituhan na bumabalot sa kanya mula sa lahat ng nangyari. Habang tumutulo ang tubig sa mukha ni Soul Huey, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga nangyari, mga eksenang tila napakabilis ngunit mabigat sa alaala. Sa kanyang isip, mabigat niyang sinabi na ang mga bagay na nangyari lang kani-kanina lang. Mahirap paniwalaan, pero kailangan kong maniwala rito. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang mukha sa tubig na ito ba ang katotohanan? Ano ba talaga? Anong nangyayari sa akin? Habang nakatingin sa tubig biglang tumunog ang system na ang nakalagay ay isang barya, huling pagkakataon. At pagkatapos, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. At muling naalala si Mantes na sinasabi na sakaling pumunta ka, suriin mo ang uri ng mga taong nandoon at kung ano ang hitsura ng lupain. Suriin mo silang mabuti, at ibigay mo ang impormasyon sa kapitan ng Flying Assassin Squad. Napasabi naman si Huey sa kanyang sarili na, walang hiyang tarantado, pagkatapos nyon, wala nang iba pang dumating. Pinatay ako ng walang katiting na awa at walang madaanan para tumakas. Hindi na yun mangyayari pa. Napahinga siya ng malalim at sinabi na dapat ba akong tumakas na lang papuntang Jongwon.
Agad na sinagot niya ang kanyang sarili na sinabi na hindi. Hindi rin magiging madali iyon. Ang mga natutunan ko ay ang demonic arts. Sinabi pa niya habang nakatingin sa kanyang kamay na ang nakakainis at masamang enerhiyang ito. Hindi ko ito maitatago kahit ano pa ang gawin ko. At pagkatapos ay naiinis niyang itinikom ng mahigpit ang kanyang kamay. Habang naiisip niya ito, sinabi pa niya na imposibleng hindi mapapansin ng mga debotong mandirigma ng Miriam ang masamang enerhiyang ito kahit paano. At hindi magtatagal, hahabulin nila ako na parang mga aso hanggang sa mamatay ako. Sa huli, gawin ko man ang ganito o ganoon, hindi talaga maiiwasan ang mamatay. Napatingin siya sa unahan nang may marinig na boses na sa pagkakataong ito. Tila ba nakatanggap ka ng isang mahalagang utos? Dagdag pa sa kanya ni Kalbo, hawak ang espada habang nakaupo na talagang gumawa ka ng eksena sa opisina ng Lord of the Supreme Court. Sana ay naging maingat ka. Ngumisi ito na sinabi pa sa kanya na nagsasalita lang ako sa sarili ko. Narinig mo ba ang lahat ng iyon? Sabagay, kung narinig mo man, wala akong pakialam. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Huey. Habang nakatingin siya dito, nakita niya ang numero sa ulo na sinabi niya sa kanyang sarili na isang dagdag pang buhay. Nakatayo lang siya, habang naiisip ang nangyari sa kanya noong pinaslang siya at napataas na lang ng ulo at naiisip ang sinabi ng system na huling pagkakataon. Sinabi pa niya na kailangan kong pumili. Kung susundin ko ba ang utos at pupunta roon para mamatay. At pagkatapos, sinabi niya kay Kalbo na tingnan mo ito. Agad na napatingin sa kanya si Kalbo na napasabi na mayroon ka bang gustong sabihin? Sinabi sa kanya ni Huey na may gusto lang akong kumpirmahin. Nagulat naman si Kalbo na napasabi na habang si Huey ay papalapit sa kanya. Tahimik lang siya na nakatingin kay Kalbo. Nanlaki naman ang mata nito nang may mapansin na kakaiba. Mabilis na sumugod sa kanya si Huey habang bubunutin ang kanyang espada. Agad naman bumunot din si Kalbo ng kanyang espada na may nagtatakang reaksyon ng mukha. Agad na hinarang ni Kalbo ang mabilis na paghampas ng espada ni Soul Huey. Sa pagtama ng kanilang mga sandata, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng bakal habang kapwa sila nanatiling matatag sa kanilang kinatatayuan. Inilapit ni Soul Huey ang kanyang mukha kay Kalbo habang mariing nagtatanong ito sa kanya na ano sa tingin mo ang ginagawa mo. Magkalapit ang kanilang mga mukha habang nagtatalo ang kanilang mga sandata, at sa pagitan nila ay ramdam ang mabigat na tensyon at nakatagong galit. Muling mabilis na hinampes ni Soul Huey ang kanyang espada ng paulit-ulit kay Kalbo, sunod-sunod at mabibigat ang bawat galaw na tila inilalabas niya ang matagal ng kinikimkim na galit. Ngunit isa-isa ring naiharang ni Kalbo ang bawat pag-atake. Nananatiling matatag sa kabila ng tindi ng puwersang sumasalubong sa kanya. Hindi nagtagal, dahil sa lakas ng banggaan ng kanilang mga sandata, bahagyang bamuka ang kamay na may hawak ng espada habang nanginginig ang pagkakahawak dito mula sa walang tigil na pressure ng sagupaan. Mabilis na winasiwas ni Soul Huey ang kanyang espada kay Kalbo sa isang biglaang galaw na mahirap sundan. Sa sumunod na sandali, napangiwi si Kalbo nang mapansin niya ang naging hiwa sa kanyang binti, habang bahagyang nanginig ang katawan nito at ramdam ang kirot mula sa tama ng talam. Sinabi sa kanya ni Huey na sinabi mong gumawa ako ng eksena sa opisina ng Lord of the Supreme Court. Dagdag pa niya habang naghanda na ginawa ko yun para makakuha ng ilang sagot. Gusto kong lumakas, pero wala akong mahanap na kahit ano. Muling mabilis na kumilos si Soul Huey, at sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang kanyang kasanayan na Black Demon's Seven Swords, Third Second Rule. Sa loob lamang ng ilang iglap, sunod-sunod na paghampas ng espada ang Ramagasa patungo kay Chiksan, mabilis at mabigat ang bawat galaw na tila hinahati mismo ang hangin sa paligid nila. At makikita ang nakangiwing mukha nito na tila natatakot sa kanya habang ang pawis nito ay tumutulo sa mukha. Ilang sandali pa, biglang tumigil si Soul Huey sa pag-atake, at kasabay nito ay napapaungol si Chiksan. Tumatalsik ang laway nito sa pagsasalita na sinigaw sa kanya na baliw na tarantado. Sa tingin mo ba magiging ligtas ka na ngayon? Mariin na nakatingin naman sa kanya si Huey na sumagot na ngayon. Wala na akong pakialam. At pagkatapos, walang pag-aalinlangang mabilis na sumugod si Soul Huey kay Chiksan habang tila natatakot na ito sa kanya. Muling nagtama ang kanilang mga espada, at kasabay ng malakas na tunog ng bakal ay kumalat ang matinding pressure sa paligid. Makikita sa mukha ni Chiksan ang matinding tensyon habang mariin niyang kinakagat ang kanyang mga ngipin.
Habang nagtutulakan ang kanilang mga espada, si Soul Hui ay mas lalo pang tumigas ang tingin, at sa loob ng kanyang isip ay unti-unting sumiklab ang matagal na niyang pinipigilang damdamin. Na sinabi sa isip na ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para lang makarating dito. Hindi ako hihinto dito. Kasabay nito, sumagi sa kanyang alaala ang sandaling nakasandal siya sa bato, duguan at halos hindi na makakilos na kailangan kong makahanap ng paraan. Hindi na ako mamamatay muli. Biglang nagpakawala si Chiksan ng isang malakas na pagwasiwas ng kanyang espada sa hangin. Dahilan upang humawi ang puwersa nito sa paligid nila. Agad itong iniwasan ni Soul Hui, mabilis ang kanyang paggalaw habang nananatiling nakatutok ang matalim niyang tingin kay Chiksan, handang sumagot sa anumang susunod na atake. Mabilis na umikot si Soul Hui, agad na binabago ang posisyon upang makahanap ng anggulo para sa susunod na atake. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, bigla niyang pinakawalan ng isang sipa kay Chiksan, mabilis at eksakto ang timing dahilan ng pagkangiwi nito ng mukha sa sakit. Sa lakas ng tama, napapikit si Chiksan sa sakit habang biglang naglabasan ang laway mula sa kanyang bibig. Napaatras siya ng ilang hakbang mula kay Soul Hui, at agad na napahawak sa kanyang tiyan habang pilit inaabot ang hininga at binabawi ang balanse matapos ang matinding sipa. Mariing nakatingin si Soul Hui kay Chiksan. Sa kanyang isip, bigla siyang napaisip ng mas malinaw na yon. Kasabay nito, napansin niyang muli ang kakaibang numerong lumulutang sa itaas ng ulo ni Chiksan, mga simbolong tila hindi bahagi ng normal na mundo. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang mga salitang lumitaw sa itaas ng ulo niya. Iyon ang maaaring paraan para mabuhay ako. Muli siyang naghanda na sinabi pa niya sa isip na hindi, tiyak na yun nga. Nagkatutukan ng espada sina Soul Hui at Chiksan sa gitna ng tahimik na tensyon. At ilang sandali pa habang mariin na nakatingin ang ating bida dito. Sinabi sa kanya ni Chiksan habang nanginginig ang kamay na kapag nalaman ito ni Kapitan Juk Myung. Hindi niya ito naituloy, at biglang natahimik ang lugar habang nakatingin ang isang uwak sa kanila. Mabilis na umangat ang paa ni Hui. At ilang sandali pa makikita ang bibig ni Kalbo na nakanganga habang nagtatalsikan ang laway sa harapan niya. At isang pagtusok ng espada ang makikita at agad na tumalsik ang dugo nito. Kasabay nito ang paglipad ng uwak sa hangin. Napasukan ng dugo si Kalbo habang nakataas ang ulo. Mariin naman ang mga tingin ni Hui habang nakalapat sa dibdib ni Kalbo. Isang malakas na pagbagsak ng espada sa lupa ang makikita. Nakatitig si Hui kay Kalbo na nakahandusay sa lupa, tahimik ngunit mabigat ang kanyang ekspresyon habang unti-unting bumabalik sa kanyang isip ang mga pang-aasar at mga salitang binitiwan nito noon sa kanya. At sa loob-loob niya ay mahina niyang naisip na patay ko din siya. Sa bandang huli, at mahina pa niyang sinabi habang nakatingin sa nakahandusay na katawan nito, wala na. Wala nang balikan ngayon, habang mabigat ang kanyang tinig at nananatiling seryoso ang kanyang mukha sa harap ng hindi na mababagong nangyari. At sa ilalim ng malawak na kalangitan, makikita ang isang punong walang dahon, nakatindig ng tahimik at tila ba sumasalamin sa bigat at lungkot ng nangyaring labanan. Makikita ang isang bangka sa ibaba ng tubig habang hinulag ang binalot na katawan ni Kalbo sa malalim na tubig sa ibaba. Mariing pinagmasdan yun ni Hui, tahimik at hindi gumagalaw habang nakatuon ang kanyang tingin sa tubig sa ibaba. At ilang sandali pa, ang tanging makikita na lamang ay ang mga bula na unti-unting umaakyat mula sa kailaliman, bago dahan-daang maglaho sa ibabaw ng tubig kasabay ng mabigat na katahimikan ng paligid. Naiisip niya si Kalbo na sinabi pa niya sa kanyang sarili na sa sandaling napatay ko si Chiksan, biglang nawala ang mga salita sa itaas ng kanyang ulo. Dagdag pa niya habang nakatingin sa tubig. Ngunit walang nagbago sa loob ko. Bago, nakita ko ang aking sarili, sa aking refleksyon sa ilog. Mula sa ilog makikita ang malabong mga letra sa taas ng kanyang ulo. Patuloy siyang nakatingin dito na ang nakalagay sa kanyang ulo ay isang barya. Huling pagkakataon, at ilang sandali pa ay nagbago ang kanyang nasa ulo papunta sa dalawang barya, pangalawang pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang kabanata. Ikatatlong kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang makitid at mataas na bangin, habang sa ilalim nito ay umaagos ng bahagya ngunit malalim na tubig na sumasalamin sa liwanag ng kalangitan. Mula sa gitna,
makikita ang bangkang sinasakyan ng grupo ni Sol Hui na mabilis na tumatahak sa ilog, humahati sa kalmadong tubig habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pagitan ng matatarik na bangin. Habang pinagmamasdan ni Sol Hui ang malalakas na agos ng tubig na humahampas sa pagitan ng matatarik na bangin. Mabigat siyang napaisip sa katahimikan ng paligid. Sa kanyang isip, tahimik niyang sinabi, malalakas na agos at matatarik na bangin. Ito ang pinakamagandang lugar para kumilos ng patago nang hindi napapansin. Naalala niya ang sinabi ni Mantes na sakaling pumunta ka, suriin mo ang uri ng mga taong nandoon at kung ano ang itsura ng lupain. Suriin mo silang mabuti, at ibigay mo ang impormasyon sa kapitan ng Flying Assassin Squad. Napasabi siya sa kanyang sarili habang seryoso silang nakasakay sa bangka na sa huli. Napadpad din ako rito. Naiisip pa niya ito na sinabi sa kanyang sarili na kung nanatili ako sa akademya, pinatay na rin naman ako ni Juk Myung kahit paano. Ilang sandali pa, makikita ang bangkang sinasakyan ng grupo ni Sol Hui na unti-unting bumabagal habang papalapit sa isang lupang natatakpan ng makapal na damo sa gilid ng ilog. Dahan-daang bumaba ang grupo ni Sol Hui mula sa bangka, maingat ang bawat hakbang habang sumasayad ang kanilang mga paa sa madamong lupa sa tabi ng ilog. Napasilap si Sol Hui sa ibaba, at sa ibabaw ng malinaw na refleksyon ng kanyang anino sa tubig ay muli niyang nakita ang kakaibang mga salita na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. At makikita ang salita na dalawang barya, pangalawang pagkakataon. Sa sandaling yun, bahagyang tumilim ang kanyang tingin habang mabigat niyang naisip na nariyan pa rin. Dagdag pa niya na lumitaw ito sa itaas ng ulo ko matapos kong patayin si Chiksan pero hindi ko pa rin talaga ito maunawaan. Habang seryoso siyang nakatingin may nagsalita na tumingin ka rito. Napasabi siya sa kanyang sarili nang makita ito na ang kapitan ng Flying Assassin Squad, si Chul Sujin. Na sinabi nito sa kanya na pinuno ng squad. Agad siyang yumuko na gumalang na sinabi na bakit po Captain. Sinabi nito sa kanya habang nakahalukip-kip na dahil may mga grupo ng Mount Hua sect sa lugar na ito, huwag kayong kikilos ng basta-basta. Dagdag pa nito sa kanya habang tahimik lang ang ating bida na alamin niyo lang ang bilang ng mga kaaway at ang katangian ng lugar. Tapos bumalik na kayo rito. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na makikita ito na hindi siya personal na kumikilos, kahit na isa siyang kapitan na namamahala sa 3 Flying Assassin Squads. Na sinabi pa ni Chul Sujin na anong ginagawa niyo? Kilos na. Agad na kumaway ng kamay ang ating bida at sinabi niya sa mga ito na Tara. Sundan niyo ako. Mabilis na umalis sila papunta sa damuhan. Habang pinagmamasdan sila ng tahimik ni Chul Sujin. At makikita ang kakahuyan na ito habang mabilis silang tumatakbo. Bahagyang nakangisi siya na pinangungunahan ng mga ito. Sinabi pa niya sa isip na hindi ko kailanman nagawang pag-isipan ito noong una, pero ngayong tinitingnan ko ito, medyo nagtataka ako. Dagdag pa niya na sa ganitong sitwasyon, alinman sa nakatanggap ako ng utos mula sa Mantes. O naging kaysa na ako sa kanila. At napatingin ang kanyang mga nasa likod nang sabihin niya na papunta tayo sa kanan. Sumagot ang isa sa kanyang nasa likod habang mabilis silang tumatakbo na ano po. Anong sinabi niyo? Lumingon siya at sinigaw sa mga ito na pababa tayo. Kilos ng mabilis. Nagkatinginan ng mga ito na napasabi ang isa na hindi ba't sa kaliwa dapat tayo pupunta? Sumagot ang babae na eksakto. Bakit niya ba ito ginagawa? At ilang sandali pa makikita na sila na tahimik na tumatakbo sa daan. Na sinabi niya habang naalala ito, sa kanyang isip na noon, inatake kami ng mga tarantado ng Mount Hua sect na tila ba inaasahan na nila kami sa aming patutunguhan. Hindi ko hahayaang mamatay kami na parang mga hayop na binubugaw at hinuhuli. Naalala pa niya ito na sinabi pa niya na hindi ako pumasok sa akademya para lang sa ganito. At naiisip pa niya ang mga salitang nasa ulo niya na 2 barya, pangalawang pagkakataon. Mabilis siyang tumatakbo na sinabi pa niya sa isip na ibig bang sabihin nito ay ito na ang aking pangalawang pagkakataon? Oh, ibig bang sabihin nito ay ito na ang aking pangalawa sa huling pagkakataon? Biglang may napansin siya. Agad na itinaas ni Sol Hui ang kanyang kamay, senyales upang huminto ang buong grupo sa likuran niya. Na ikinagulat ng mga ito. Agad na sumunod ang grupo ni Sol Hui at dahan-daang nagtago sa makapal na damuhan, pinipigil ang anumang ingay habang maingat na inyaangat ang tingin. Sa kanilang harapan, makikita ang isang nag-iisang bahay na nakatayo sa gitna ng kagubatan, tila tahimik.
Ngunit mas lalong nagmumukhang misteryoso dahil sa ganap na katahimikan ng paligid. Mula sa kanilang pinagtataguan, maingat nilang pinagmamasdan ang bawat detalye ng lugar, naghihintay kung may lalabas o may magpapakita mula sa loob ng bahay. Nakatingin sa kanya ang mga ito habang nagtanong ang lalaking may orange ang buhok na ano ang pinaplano mo. Dagdag pa ng isa sa kanya na sa tingin mo ba posibleng may nakakita sa atin? Tahimik lang na mariin na nakatingin si Huey sa unahan. At napangiwi ng mukha tila naiinis na ibinulong sa sarili na buwisit. Sa ganitong oras pa, dagdag pa niya sa isip habang napatingin sa kanyang likod na baka pagdudahan ako ng mga miyembro ng squad dahil lumampas kami sa itinakdang lugar. At sinabi niya sa mga ito na pupunta ako para mag-inspeksyon. Kapag may narinig kayong tunog, pumunta kayo agad sa akin. Makikita si Soul Huey na dahan-daang gumalaw sa damuhan, maingat ang bawat hakbang habang papunta sa gilid ng damuhan. Tumalon siya sa gilid ng bahay habang sinasabi sa isip na ang ganitong uri ng gusali ay malamang na isang watchpost o himpilan ng bantay. Kung isang ordinaryong kawal lang ang nasa loob, madali ko siyang magagapi. Tumingin siya sa paligid at nang walang makitang panganib agad na sumilip sa bintana. Sinabi pa niya sa isip na pero kung isa itong swordmaster na may nagpapakasindak na enerhiya. Malamang namamatay ako. Sinabi pa niya sa isip habang nakasilip sa bintana na sana walang tao sa loob. Ilang sandali pa, makikita ang isa sa mga kasamahan ni Soul Huey na dahan-daang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis ngunit maingat na lumapit sa kanya sa gilid ng bahay. At sinabi sa kanya ng kulay orange na buhok na kaya, wala palang tao rito. Mariin lang na nakatingin si Huey. At makikita ang mukha niya na tila malalim ang iniisip na nakatingin sa ibaba. Na sinabi pa niya sa isip na anong gagawin ko ngayon. Mukhang kailangan ko ng backup. Pero ang bumalik sa akademya ay medyo mahirap. Dahil pinatay ko si Chick-san. Napalagay naman ng kamay sa bibig ang babae na mahinang sinabi na Hoy, hindi mo ba napapansin na medyo kakaiba ang ikinikilos ng squad leader? Sumagot ang lalaki habang nakatingin kay Huey na tama ka. Sa tingin ko may nangyari nga. Habang nag-iisip siya sinabi ng lalaking orange ang buhok na maaaring bumalik sila agad. Kaya suriin na natin ng mabilis ang kalupaan at mag-ulat pabalik. Squad Leader Soul Huey. At nang hindi umiimik siya muling sinabi nito na Squad Leader. At makikita na tahimik siya habang sinasabi sa kanyang sarili na hindi ako makapagsalita kay. Hindi niya ito na ituloy. Muling sinabi pa niya sa isip habang nakatingin ito sa kanya na muli na namang nagtanong ang miyembro ng aking squad. Ang tanging magagawa ko lang. Bigla naman na lumabas ang system sa harapan niya na may mga pagpipilian na may lumitaw na kalaban. Ano ang iyong pipiliin? Walang anuman ang kalaban. Lalaban tayo. At ang iba namang pagpipilian sa ibaba ay makikita. Napatingin siya dito habang napapaisip na nakangiti na sinasabi pa sa kanyang sarili na tinititigan ko ang mga salitang nasa harap ng aking mga mata. Bigla naman siyang pinagpawisan at nagulat na napasabi na lang na pero bakit? Dagdag pa niya habang makikita ang nakasulat sa system window na paano nangyari ito. Naalala ito na napasabi pa siya na hindi ko sila makita, marinig. O kahit maramdaman man lang ang kanilang presensya. Habang pinagpapawisan na sinabi pa niya sa isip na nakatingin sa system na nauubos na ang oras. Na ang nakasulat dito na may lumitaw na kalaban. Ano ang iyong pipiliin? Napabulong pa siya na kailangan kong pumili agad. Napahawak sa kanyang baba na sinabi pa niya na narito nga ba talaga ang kalaban. Pero kung sila ay mga nilalang na hindi ko talaga maramdaman. Sinabi pa niya habang makikita ang system na kung ganoon, hindi rin naman tayo mabubuhay. At ang nakasulat dito ay ang napili mo ay maaari natin itong ayusin sa pamamagitan ng pag-uusap. Pupunta tayo upang kausapin sila. Dagdag pa sa system na ipagpatuloy ang senaryo. Muling sinabi sa kanya ng lalaking orange ang buhok habang abala siya sa pag-iisip na nakatingin sa system na Squad Leader Soul Huey. Nagulat naman ang mga ito nang magsalita si Huey na lumabas ka na ngayon. At agad na naghanda sila na nakatalikod sa bawat isa. Mula sa malayo makikita sila sa gilid ng bahay. Napapikit siya ng tahimik habang napasabi na syempre. Paano naman sila mapupunta rito? Biglang may isang matandang lalaki na napakabilis kumilos ang lumitaw sa pagitan nila, na parabang sumulpot lamang mula sa hangin nang hindi nila namalayan. Kasabay ng biglaang paglitaw niya, malamig ngunit may bahagyang paghanga niyang sinabi, talagang mahusay kang tao, hindi ba? Sa isang iglap,
Tila nanigas ang buong paligid habang ang presensya ng matanda ay agad nagdala ng mabigat na tensyon sa pagitan nila. Halos sabay na dumistansya sina Sol Hui at ang kanyang kasamahan mula sa matandang biglang lumitaw sa kanilang gitna. Mabilis na nagbago ang kanilang tindig upang maging handa sa anumang maaaring mangyari. Agad na napasabi si Sol Hui sa kanyang isip, paano? Sa bilis ng paglitaw ng matanda, niwala man lang siyang naramdamang presensya o galaw bago ito sumulpot sa kanilang gitna, dahilan upang lalo pang bumigat ang kaba sa kanyang dibdib. Sinabi pa niya sa kanyang sarili habang makikita ang matanda na ang sukdulang martial artist na sumasagisag sa lakas. Ang sukdulang swordsman na nagdadala ng Plum Blossom Sword. Ang elder ng Mount Hua Sect, si Gu Zhongyong. Lumiliwanag ang mga mata nito ng pula habang sinasabi na sa nakikita ko, mukhang nakilala mo ako. Nanginginig ang buong katawan niya na sinabi pa sa kanyang sarili na ang numero 1 pinakamapanganib na kaaway ng Demon Academy, si Gu Zhongyong. Dagdag pa niya sa isip na bakit nandito siya. Napangiwi siya ng bibig at sinabi pa na nagpatuloy kami sa pagpunta sa timog matapos makarating sa Middle Gate. At umabot pa kami sa pagpunta sa isang lugar na walang kinalaman sa aming mga utos. At may natatakot siyang nagtanong na paano? Paano mo nalaman na nandito kami? Sumagot sa kanya si Gu Zhongyong na hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Dagdag pa nito sa kanya na hindi ba kayo ang basta na lamang pumasok sa aking patrol area? Napasabi naman siya na may nagulat na mukha na patrol area. Ano ba ito? Siya ang patrol area. Dahan-dahan na inangat nito ang kanyang espada habang sinasabi na hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras. Hindi ko alam kung bakit kayo narito, pero kayong lahat ay mga hinayupak ng Demon Academy. Na makikita ang espada ay binubunot na ni Gu Zhongyong habang lumiliwanag ito. Napalaki naman ang mata si Hui nang makita niya yon. At itinaas ni Gu Zhongyong ang kanyang espada habang pinagmamasdan nito na sinabi na kayong lahat ay mamamatay sa aking mga kamay. Sa sandaling marinig yon, napangiwi ang mga kasama ni Sol Hui, agad na nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa pagkagulat tungo sa matinding pag-aalerto habang mabilis silang naghanda sa posibleng labanan. Napasabi pa siya sa isip habang naalala ito na maaaring alam ko na ito noon pa. Na walang kaibahan ang buhay na ito. Mamamatay lang din ako, mas maaga man o mas huli. Pareho lang din naman ang magiging resulta sa huli. Pero umaasa pa rin ako kahit kaunti. Dagdag pa niya na kahit na walang kapana-panabik sa buhay na ito. Naghangad pa rin ako ng higit pa. Habang nakaharap sa kanya si Gu Zhongyong naglalakad papunta sa kanya ng tahimik naghanda naman siya. At pagkatapos malakas na sinigaw niya na ayokong mamatay. Umatras na kayo lahat bilisan ninyo. At dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata. Ika-4 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sa lakas ng sigaw ni Sol Hui, agad na naalerto ang kanyang mga kasamahan at sabay-sabay na kumilos sa pagtakbo. Kasabay nito, makikita ang isang paa na mabilis na bumaelo, senyales ng isang malakas at biglaang pagtakas. Habang mabilis na kumikilos ang grupo ni Sol Hui sa gitna ng tensyon, nanatiling nakatayo si Gu Zhongyong sa kanyang pwesto, kalmado ngunit mabigat ang presensya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada, tila hindi naaapektuhan ng kaguluhan sa paligid. Makikita ang mukha ni Gu Zhongyong na 2 beses na tumatakla. Napakabagal. Iyan lamang ang malamig na sambit ni Gu Zhongyong bago pa man makakilos ng maayos ang grupo ni Sol Hui. Sa isang iglap, may mabilis na hiwa sa hangin na nag-iwan ng pulang bakas, ramaga sa patungo sa kanilang direksyon at tumama sa harapan ng grupo, napakalakas at napakabilis na halos hindi na nila nasundan ng tingin. Ang pulang hiwa sa hangin ay tuluyang bumagsak sa direksyon ng grupo ni Sol Hui, kumikislap na parang nag-iiwan ng bakas ng dugo sa espasyo. Agad na napasokan ng dugo si Hui, habang ang mga kasamahan niya ay nawalan ng ulo na nagtatalsikan ng dugo sa hangin. Mariing nakatingin si Gu Zhongyong kay Sol Hui, malamig at mabigat ang kanyang presensya habang unti-unting bumabagsak ang katahimikan matapos ang kanyang pag-atake. Makikita ang dulo ng espada ni Gu Zhongyong na may bahid ng dugo, kumikislap sa gitna ng liwanag habang nananatili siyang nakatayo ng walang galaw. Gamulong si Sol Hui sa lupa matapos siyang tamaan ng atake. Pilit na kinokontrol ang sakit habang bumabangga ang kanyang katawan sa matigas na lupa. Dahan-daang naglakad si Gu Zhongyong papalapit kay Sol Hui,
mabigat ang bawat hakbang habang ramdam pa rin ang natitirang tensyon sa hangin. At sinasabi niya na napakahina ninyong lahat. Dagdag pa nito sa kanya habang nakahandusay sa lupa na hindi nakatakataka, dahil ang tinatawag ninyong pinuno ay isang hangal. Nakangisi pa ito na sinabi sa kanya na ano pa nga ba ang masasabi ko. Habang nakahandusay sa lupa si Sol Hui, pilit niyang inyaangat ang kanyang tingin kay Gu Zhongmyung kahit mabigat ang kanyang paghinga at sugat. Mahina ngunit may bigat sa bawat salita, sinabi niya, ikaw. Alam mo, hindi ba? Napakunot ng noo si Gu Zhongmyung habang nakatitig kay Sol Hui, halatang hindi agad nauunawaan ang kanyang sinabi na napatanong na anong ibig mong sabihin. Muling sinabi sa kanya ni Hui na may mariin na mga tingin na alam mong darating kami. Di ba? Kung hindi, wala. Itong kabuluhan. May panunuya naman na tumingin ito sa kanya na sinabi na anong pinagsasabi mo. Sabay takla, hinawakan niya si Hui sa buhok at pinilit na tinayo, makikita ang sakit sa mukha niya. Inilapit nito ang kanyang mukha kay Hui, madilim ang tingin habang unti-unting humihigpit ang hawak niya at sinabi na ikaw. Dagdag pa niya na paano mo nalaman ito. Pinalakas pa niya ang paghawak sa buhok ni Hui habang patuloy siyang pinipilit na magsalita, paulit-ulit na sinasabi. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman? Ngunit ang tanging naisagot lamang ni Hui ay isang mahina at pigil na daing ng sakit dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya. Habang nakatingin siya dito sinabi niya sa kanyang sarili na isang kaisipan ang pumasok sa utak ko. Ang kakayahang maghinuha ng mga bagay na lampas sa simpleng loika. Hindi lang kung anong araw, kundi pati kung anong oras kami darating. Hindi kami magagawang tambangan ng sinuman, maliban na lang kung alam niya ang mga bagay na iyon. Muling sinabi sa kanya nito na sige, sasabihin ko ito sa iyo dahil alam mo naman na. Kaya, mag-isip kang mabuti. Sinabi niya sa kanya na nakikinabang ang isang panig dahil nagiging mas mabilis at matipid ang kanilang operasyon. Habang ang kabilang panig naman ay nakikinabang sa pag-alis ng mga gunggong na humahadlang sa daan nila. Hindi masama para sa magkabilang panig, di ba? Dagdag pa nito sa kanya na ngayong tinitingnan kita, nakuha mo ang pansin ko. Ang isang demonic cultivator na nagre-rebelde laban sa kanyang mga pinuno. Makikita ang nangangalit na mukha ni Hui habang sinasabi pa sa kanya ni Gu Zhongmyung ha. Tumingin ka dito. Nagtataka naman si Hui na tumingin dito na makikita ang umaagos na dugo sa kanyang mata habang nangangalit ang mga ngipin. Habang tumatawa ito sinabi niya kay Hui na isang taong tulad mo na kayang gumamit ng kilalang demonic energy ay umiiyak. Tumayo ito habang sinasabi pa niya kay Hui na ganun pa man, nagpapasalamat ako sa iyo. Mapapataas ko na ngayon ang aking mga kakayahan. Itinaas nito ang kanyang espada sa harapan niya habang sinasabi na dapat ka nang mamatay ngayon. Squad leader ng Flying Assassin Squad. Nakatingin siya dito habang may hindi mapakilang mukha na halos umiyak na siya. Habang pabagsak ang espada sa kanya, napasabi siya sa isip na nagmamakaawa ako sa iyo. Napakasakit at hindi patas para sa akin na mamatay sa ganitong paraan. Pakiusap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kahit isa na lang. Biglang makikita naman ang nasa ulo niya na numero. At makikita ang pagwasiwas ng espada ni Gu Zhongmyung kay Hui habang sinasabi pa niya sa kanyang sarili na bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. At ilang sandali pa makikita na naman siyang nakalutang sa tubig habang makikita ang window system na may nakalagay na may natitira ka pang isang pagkakataon. At makikita ang mga pagpipilian sa ibaba na restart, resume, load a save point. At pagkatapos ay nagsimula ng magbilang ang system. Tahimik lang siya na nakatingin dito. At biglang nabuhay ang kanyang mga mata. At sinabi pa niya habang nakatapat sa restart na hindi ako pwedeng magsimula sa pinakaumpisa. Hindi ko masisiguro na hindi na naman mauulit ang sitwasyong ito kapag bumalik ako. Kung ganoon, mag-load ng save point, ngunit ang lumabas sa system ay wala. At sinabi pa nito sa kanya na walang mga nailigtas na tala sa ilalim ng pangalang Sol Hui. Maglo-load ang nakaraang screen. Napasabi pa siya na ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito. Nauubusan na ako ng oras. At muling pumili siya na sinabi naman ng system sa kanya na pinili mo ang magpatuloy. Ngunit nagtataka siya nang muling sinabi sa kanya ng system na hindi maaaring isagawa ang magpatuloy. Habang nakatingin siya sa system sinasabi nito sa kanya na sa sitwasyon kung saan ang antas ng martial arts ng kalaban ay mas mataas kaysa sa iyo. O kapag ang senaryo ay hindi na maaaring ipagpatuloy sa pamamagitan ng usapan, hindi ka maaaring magpatuloy.
Napasabi na lang siya na ano. At ipinakita ng system ang kakayahan ng elder ng Mount Hua sect na si Gu Zhongyong. Ang martial arts ng kalaban ay hinahati sa 6 na kategorya. Plum Blossom Sword Sect, Attack Damage, 54 million points. Plum Blossom Sword Sect, Lakas ng Bawas, 54 na milyong puntos. Post Plum Blossoming Attack Damage, 22 million points. Post Plum Blossoming Lakas ng Bawas, 22 milyong puntos. Yangwu Sword Attack Damage, 75.7 million points. Yangwu Sword Lakas ng Bawas, 75.7 milyong puntos. Tempest Sword Attack Damage, 35 million P points. Tempest Sword Lakas ng Bawas, 35 milyong puntos. At nang makita niya ang sobrang lakas na mga kakayahan ni Gu Zhongyong, agad na napangiwi na lang ang kanyang mukha. At ang kanyang kakayahan naman ang pinakita, na sinabi ng system na squad leader ng Flying Assassin Squad, Soul Hui. Ang martial arts ni Soul Hui ay hinahati sa 2 kategorya. Heavenly Demon Sword Attack Damage, 1002, Heavenly Demon Sword Lakas ng Bawas. 1002, 7 Black Demon Swords Attack Damage, 1524, 7 Black Demon Swords Lakas ng Bawas, 1524. Dismayadong mukha ang makikita sa mukha ni Hui nang makita niya ang lakas ng kanyang mga kakayahan. Na sinabi pa ng system na hindi mapababagsak ang kalaban gamit ang anumang uri ng martial arts. Magluluwad ang nakaraang screen, na napasabi na lang siya na kung ganoon, wala na akong ibang pagpipilian. At sa bandang huli ang pinili niya ang restart. Napasabi pa siya na wala na ba talagang ibang paraan. At muling umalingaw ang tunog ng system na sinasabi sa kanya na ang pinagmulan ng insidente. Babalik ka sa panahon bago ang pribadong pagpupulong kasama ang Panginoon ng Supreme Court. At ilang sandali pa makikita ang malaking pagmulat ng kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyang luminaw ang kanyang paningin at ang unang bumungad sa kanya ay ang kisame sa itaas niya. Agad siyang bumangon at naupo sa kanyang kama, habang bakas sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang ekspresyon, na sa huli ay nauwi na lamang sa isang mahina at walang ganang tawa dahil sa nangyayaring tila hindi niya lubos maunawaan. Napahawak siya sa kanyang ulo habang mariing napabuntong hininga, saka mahinang bulong na puno ng inis ang lumabas sa kanyang bibig, buwisit. Sadyang minalas lang ba talaga ako? Sandali siyang natigilan, at tila bumigat ang dibdib niya habang nagpapatuloy ang sariling iniisip, sa totoo lang, sana nga ganoon na lang. Kung mayroon mang natatanging paraan para mabuhay ako. Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin, at sa halip ay nanatili na lamang siyang tahimik, nakayuko at nakatitig sa ibaba na parabang nawala ng ganang magsalita pa. At habang unti-unti siyang bumababa mula sa kama, nagpapatuloy ang mabigat niyang iniisip na tila ba pilit niyang kinakalma ang sarili, na sinabi na hindi ko pwedeng hayaan na lang ang mga bagay-bagay sa ganitong kalagayan, at kasabay noon ay mas lalong tumitindi ang pag-aalala niya. Dagdag pa sa kanyang isip na, kapag nanatili ako rito, darating sila mamaya lang. Tulad ng kanyang inaasahan, 2 paa ang naglalakad na papalapit sa kanyang silid. At nang makarating ang 2, napahawak sa ulo si Kalbo sa gulat at sinabi na ano. Sigurado akong nandito lang siya kanina. Nasaan siya nagpunta? Habang nanatiling tahimik si Jokmyong, nakatayo at nakatingin lamang sa bakanteng kama na parabang sinusuri ang iniwang bakas ng kanyang pagkawala. Mula sa likuran nila, tahimik na pinagmamasdan ni Hui ang kanilang bawat kilos. Habang si Kalbo ay patuloy na lumilingon-lingon sa paligid na halatang inis at naguguluhan, napabulong na sinasabi, ang buwisit na yon. Saan na ba siya nagpunta? Napasabi pa siya sa kanyang sarili habang makikita ang makinis na ulo ni Kalbo na siguro dahil napatay ko na siya ng isang beses, kaya nawala na ang mga salita sa itaas ng ulo ni Chik-san. Kung ganoon, malamang na nangangahulugan ito na isang beses ko lang pwedeng makolekta ang buhay mula sa bawat tao. Dagdag pa niya habang napaseryoso ng tingin at makikita ang numero sa kanyang ulo na kung totoo yon. Kung gayon, isang buhay na lang ang natitira sa akin. Napatikom siya ng mahigpit ng kamao na sinabi pa niya na kailangan kong maging mas malakas. Mas malakas, at mas malakas pa. At pagkatapos ay makikita niya ang mga ito na sagabal sa kanya. Sinabi pa niya habang itinaas ang kanyang kamao na kailangan kong mabuhay. Kahit na ano pa ang mangyari, na makikita ang mariin na tingin niya. At muling tumunog ang system na sinabi sa kanya na nagsimula ka ng muli. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata.
Ika-5 kabanata. Sa pagpapatuloy, mabilis na tumatakbo si Hui palabas ng lugar, habang sunod-sunod ang malalakas niyang paghinga at nagmamadaling hakbang na tila ayaw niyang habulin pa siya ng kung anumang panganib na maaaring sumunod sa kanya. Huminto siya habang malalim at mabigat ang paghinga, bahagyang nakayuko ang katawan habang nakahawak sa kanyang mga tuhod upang habulin ang kanyang hininga, at sa gilid niya ay may isang salamin kung saan malinaw niyang nakita ang sarili niyang refleksyon. Tahimik siyang napatingin dito, at habang nakatitig sa kanyang refleksyon ay napansin niya ang mga letrang lumulutang sa itaas niya. Tahimik siyang napakagat sa kanyang labi habang nananatiling nakatitig sa kanyang harapan, tila pilit pinipigilan ang sariling emosyon at mga iniisip na unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. At habang nakaharap sa salamin ay napabuntong hininga siya ng mahina, bago tuluyang napamura sa isip sa bigat ng sitwasyon at mahinang nasabi, "Anong gagawin ko ngayon?" Tumingala siya habang mabigat na kinakausap ang sarili sa kanyang isipan, na may mga kaaway sa bawat sulok. Kailangan kong harapin ang mga kalabang hindi ko kayang talunin, at ni hindi ko rin kayang takasan. Panandalian siyang natahimik, habang mabigat na iniisip ang kanyang sitwasyon, bago dahan-daang nasabi sa sarili, kailangan kong makahanap ng paraan. At makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, tila ba may nabuo ng desisyon sa kanyang isip, bago muli siyang mabilis na tumakbo na walang pag-aatubili. At lumipat ang eksena sa isang malawak at tahimik na silid. Hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tinig na, Flying Assassin Squad Leader, Soul Hui. Kasabay ng mabilis na pagluhod niya, magalang ngunit matatag na sinasabi, "Naparito ako upang tanggapin ang mga utos mula sa Panginoon ng Supreme Court." At naalala ang sinabi ng system sa kanya na ang pinagmulan ng insidente. Babalik ka sa panahon bago ang pribadong pagpupulong. Kasama ang Panginoon ng Supreme Court. Napasabi pa siya sa kanyang sarili na dahil nagsimula ang lahat sa status window na yon. Siguradong mayroong uri ng pahiwatig doon. Dagdag pa niya habang nakatingin ng mariin habang nakadapa na hindi ko ito tatakasan. Napasabi naman si Mantes habang naghihimas ng kanyang balbas na naniniwala akong nabanggit ko na ito kanina. Ang batang iyan ay si Soul Hui. Sinabi naman ng matandang kalbong elder na bahagyang tumawa bago sinabi na ganoon ba? Dagdag pa nito habang masayang sinabi na mukhang siya ay isang mabuting bata. Bahagyang napangisi naman si Mantes na sinabi niya na ganoon ba? May pagtatakang sinabi naman ni Hui sa kanyang isip na iba ang sitwasyong ito kaysa noong una. Dahil ba yumuko ako ng una? Tsaka, hindi niya ako pinagalitan. Habang nakatingin naman sa kanya si Mantes, sinabi nito sa kanya na o siya, ikaw. May interes ka ba na maging clerk ng Chonil office? Biglang napasimangot naman siya ng mukha habang tahimik na sinabi sa kanyang sarili na sinasabi niya ang parehong bagay na sinabi niya noon. Bigla niyang mariing kinagat ang kanyang mga ngipin habang bahagyang itinataas ang kanyang ulo, ngunit ilang sandali lamang ay malakas niya itong muling ibinagsak sa sahig bilang tanda ng matinding pagtanggi at paggalang, bago buong lakas na sinabi, "Ayaw ko po, pinuno ng Supreme Court. Paano mangangahas ang isang tulad ko na maghangad sa napakahalagang posisyon na yan? Hindi po bagay sa akin ang posisyong yan." Habang nakatingin ang dalawa sa kanya, sinabi ni Mantes na ganoon ba? Habang napapaisip naman ang kalbong elder na nakahawak sa kanyang baba, panunuyang nakangisi pa si Mantes na sinabi sa kanya na mabuti naman kung ganoon. O siya, iniisip kong bigyan ka lang ng isang misyon. Agad na malakas na sinabi ni Hui sa kanya na aking Panginoon. Sa totoo lang, mayroon akong gustong sabihin sa inyo. Panandaliang natahimik siya at sinabi sa kanyang sarili na matagal ko na itong hinihintay. At biglang umalingaw-ngaw ang system. At mula dito ay may mga pagpipilian na susundin ko ang kahit anong utos. Nais kong makatanggap ng ibang utos. Puputulan ko ang aking kanang kamay. At sa isang iglap ay tila huminto ang oras sa paligid niya. Ang lahat ay napako sa katahimikan at pagkapirmi. Dahilan upang maramdaman niyang mag-isa siya sa sandaling yun, bago siya napasabi sa isip na, para sa sandaling ito. Nakangiwi ang kanyang mukha habang mabigat na kinikilala ang sitwasyon, at sa kanyang isip ay mahinang nasabi niya na alam ko na. Na parehong ang una at pangalawang pagpipilian ay maghahatid sa akin sa kamatayan. At pagkatapos, mariin niyang sinabi sa sarili, kung ganoon, ang natitirang pagpipilian ko na lang ay putulin ang aking kanang kamay. At makalipas ang ilang sandali, mariin niyang sinabi sa kanila, puputulan ko ang aking kanang kamay.
Sinabi pa niya sa kanyang isip na sa ngayon, wala nang mas hihigit pa rito. Kapag hindi ito gumana, katapusan ko na. Mariing nakatingin si Mantes sa kanya, halatang naguguluhan at hindi makapaniwala. Bago niya matalim na itanong, bakit? Bakit bigla-bigla? Napasabi si Huey sa kanyang isip habang nakatingin dito na kung hindi ko man maiiwasan ang aking tadhana, mas pipiliin ko pang harapin ito gamit ang sarili kong mga kamay. Bago sinagot niya si Mantes na binantayan mo ako. Dagdag pa niya habang naiisip ito na habang ako ay naglakas loob na maghangad ng mas mataas na antas ng martial arts, at patuloy na nagsasabi ng mga bagay na hindi naaayon. Bukod pa roon, may mga pagkakataon na sinilip ko pa ang iyong mga gamit ng walang takot. Panginoon ng Supreme Court, sinabi pa niya na pumasok ang mga kaisipang ito sa isip ko. Habang mariin siyang tinititigan ni Mantes, bahagyang napaisip ito, tila sinusuri at inaaruok ang bigat ng kanyang sinabi. Nagpatuloy si Huey sa pagyuko ng kanyang ulo habang nananatiling nakaluhod, at sa gitna ng bigat ng kanyang damdamin ay mariin at malakas niyang sinabi, ang paulit-ulit na pagpatay sa akin ay hindi sapat para pagbayaran ko ang aking mga kasalanan. Dagdag pa niya, kaya naman, nais kong patunayan ang aking katapatan sa Panginoon ng Supreme Court, habang nananatili siyang nakaluhod at nakayuko, puno ng determinasyon ang kanyang boses sa kabila ng bigat ng kanyang mga salita. Napatingin sa kanya ang kalbong elder, bahagyang sumili ang kakaibang ngiti sa kanyang labi bago niya sinabing, mas nakakaaliw ka kaysa sa inaasahan ko. Mabilis na tinutok-tok ni Mantes ang dulo ng kanyang daliri sa ibabaw ng lamesa, paulit-ulit at may halong pagkainip. Hanggang sa unti-unting bumagal ang pagkatok na iyon na tila humuhu pa rin ang kanyang iniisip. At ilang sandali pa, bigla na lamang nagulat si Huey nang may patalim na lumipad at tumama sa harapan niya. Halos kasabay ng mabilis na pag-angat ng kanyang ulo sa gulat. Mariin siyang nakatingin kay Mantes, habang napapansin ang bahagyang pamumula ng mga mata nito, bago nito malamig ngunit diretsyo na sinabi, kung ganoon. Gawin mo, dahan-dahan niyang pinulot ang patalim mula sa sahig, habang mabigat ang kanyang paghinga at paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang mga salitang. Isang beses lang. Dagdag pa niya na kailangan ko lang itong gawin ng isang beses. Sinabi pa niya sa isip habang mariin na nakatingin sa kanyang balikat na hihiwing niya na kapag nalampasan ko ito. Makakahanap na ako ng paraan. Napangiwi siya sa sakit habang dahan-daang bumabaon ang patalim sa kanyang balikat, kasabay ng mariing pagpikit ng kanyang isang mata at pagpigil sa sigaw na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumutulo ang kanyang dugo sa sahig malapit sa kanyang mga paa, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting naninigas sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. At ang buong katawan niya ay tila pinipigilan lamang ng matinding lakas ng loob na hindi bumagsak. At habang mas lumalalim pa ang sugat, sumambulat ang dugo sa hangin, at kasabay nito ay isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala kay Huey habang hindi na niya mapigilan ang tindi ng nararamdaman. Biglang sumigaw ng malakas si Mantes, huminto ka na. At isang mabilis na presensya ang biglang lumapit kay Huey at agad na inalis ang patalim sa kanyang balikat, dahilan upang mapatigil siya at mapamulagana na palaki ang kanyang mga mata sa gulat. At napagtanto niya na ang mabilis na presensyang yun ay ang babae ring nakilala niya sa kanyang nakaraan, ang dating tumutok ng espada sa kanyang lalamunan. Ngayon ay siya namang pumihil sa kanya, agad na inaalis ang patalim at pinipigilan ang karagdagang pinsala. Makikita ang patalim na bumagsak sa kanyang likuran, tumama sa sahig na may mahinang kalansing habang unti-unting humuhu pa ang tensyon sa paligid. Nakatulala siyang nakatingin sa babae, hindi agad makapagsalita at tila pilit inaarook ang nangyari, habang mabigat pa rin ang kanyang paghinga at ang sakit ay unti-unting humuhu pa. Sa kanyang isip, mahinang umalingaw-ngaw ang pagkalito at hindi makapaniwala niyang tanong, pinigilan niya ba ako sa pagputol nito? Nagawa ko ba? Habang nakatingin sa kanya ang babae, napansin niya ang numerong lumulutang sa itaas ng ulo nito. Napangiwi siya sa sakit habang napasigaw ng mahina sa pagdaing, at sa kanyang isip ay puno ay nasabi niya, hindi ko nga ito naputol. Pero, hindi ko naman maigalaw ang kamay ko. Itinuro siya ni Mantes habang may bahagyang ngisi sa kanyang labi, saka sinabing, ho ho ho. Nakita mo ba ang lahat ng iyon? Hindi ba't nakakaaliw siya? Kasabay nito, malakas ding tumawa ang kalbong elder at sumang-ayon, tama ka. Habang nananatiling tahimik si Huey at pilit tinitiis ang sakit, nagpatuloy lamang sa pag-uusap ang dalawa, at may halong paghanga na sinabi ni Mantes,
Hindi pa ako nakakakita ng katulad niya sa buong akademya, habang malakas namang tumawa ang kalbong elder bago sinabing, hahaha, talagang nakakaaliw siyang bata. At makalipas ang ilang sandali, isang token ang biglang bumagsak sa harapan ni Huey, dahilan upang mapakunot ang kanyang noo habang pinagtatakhan kung bakit ito ibinigay sa kanya. Mariin na nakatingin sa kanya si Mantes at sinabi na hindi ba't sinabi mo noon na gusto mong pamunuan ang Chonil office? Pumunta ka roon. Kinuha ang token na pinagmasdan niya habang napasabi sa kanyang sarili na ito lang pala ang susi sa simula pa lang. Ang tatlong pagpipiliang ito. At pagkatapos agad na yumuko siya ng ulo habang sinasabi na maraming salamat po. Hinding-hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan. Habang nakatingin sa kanya si Mantes sinabi niya na sige, sige. Huwag mong kakalimutan yan, sutil na bata. Napasabi pa siya sa isip na sa loob ng listahan ng mga pagpipilian naroon ang aking daan para mabuhay, at sa huli, ang ikatlong opsyon pala yun. Habang tumayo si Huey at papaalis sinabi niya sa mga ito na kung ganoon, lalakad na po ako. Hawak niya ang balikat na puputulan sana niya sinabi niya sa kanyang sarili na dahil dito, napatunayan ko ang isang bagay. Nasa loob ng mga pagpipilian ang daan para sa aking kaligtasan. Naglalakad siya papunta sa pintuan mapapakinggan pa ang malakas na pagtawa ng mga matatanda. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hinding-hindi ko malilimutan, ang dalawang gagong gurang na yan. Sabay lingon niya ng tingin sa mga ito ng tahimik na may naiinis na mukha. At pagkatapos, makikita ang Chonil office. Sa loob nito isang tao ang nagtatanong na ano pangalan mo. Agad na sumagot siya na Soul Huey. Dagdag pa nito sa kanya na edad, muli siyang sumagot na 27 taong gulang na ako. Muling sinabi nito na may karanasan ka na ba? Muling sumagot siya na 8 taon sa Flying Assassination Squad. Habang nakatitig ito sa kanyang papel sinabi pa na sa iyong pangunahing institusyon ng pagsasanay, pumwesto ka sa 12 sa 1,000 na bata. Pinagmasdan siya nito ng mariin. At sinabi nito sa isip habang makikita si Huey na hindi ko akalaing makakakita ako ng isang high ranker dito sa luma at hamak na lugar na ito. Nagulat naman ito nang makita niya ang braso ni Huey. At tinanong siya nito na anong nangyari sa kanang kamay mo. Sumagot naman siya na nagkaroon po kasi ng aksidente. Muling sinabi sa kanya nito na isang aksidente. Hawak ang papel na napaisip ang lalaking nagtatanong sa kanya nang makita ang nakasulat sa ibabang papel na Sima Guey. Ayon sa kwento ang dating ang Mantes ngayon ay gagamitin na natin ang Sima Guey mula ngayon. Naglakad ito habang binubulong na sa bagay, wala naman akong pakialam dyan. At sinabi sa kanya na sumunod ka sa akin. Makikita ang likod nito habang naglalakad. Na mariin na pinagmamasdan siya ni Huey. Tahimik na sumunod si Huey sa matanda habang dahan-dahan silang bumababa sa hagdan, tanging tunog lamang ng kanilang mga hakbang ang maririnig sa paligid habang mabigat pa rin ang kanyang iniisip. At nang makababa sila, huminto ang matanda bago tumingin sa kanya at sabihing, sige, dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Kailangan mong pangalagaan ang mga aklat dito, habang ipinapakita sa kanya ang lugar na tila magiging bago niyang tungkulin. Agad siyang napasabi ng, wow. Habang nakatingin sila sa malawak na hanay ng mga aklat. Sinabi pa ng matanda sa kanya, obligasyon mong panatilihing maayos ang pagkakahanay ng mga ito, at kapag may kahit isang nasira rito, kailangan mong panagutan ang lahat, na may mabigat at seryosong tono sa kanyang boses. Lumingon ito sa kanya at sinabi pa na bakit hindi ka sumasagot. Ayaw mo ba nitong ginagawa mo? Mabilis na napasabi si Huey na hindi po, gagawin ko po. Habang nakatingin si Huey sa matanda na sinasabi nito sa kanya na unang-una, ang pinakamahalagang trabaho rito ay ayon sa laki at uri. Lumingon naman si Huey sa gilid na abala sa pag-iisip na Panginoon ng Supreme Court at Panginoon ng Court of the Holy Deity. Maaaring hindi mo ito alam, pero ang lahat ng selyadong impormasyong ito ay pangunahing pinamamahalaan ng mga librarian at ng tanggapan ng pamahalaan na hindi malinaw ang mga layunin. Walang pagkakataon na mayroong mga selyadong aklat ng mataas na antas ng martial arts dito. Habang sinabi pa niya sa kanyang sarili na nakatingin sa ulo ni tanda na duhong. Kung mayroon lang sanang aklat na makakapagturo sa akin ng paraan para patayin siya. At nakita niya ang nasa ulo nitong dagdag isang buhay na sinabi pa niya na mayroon siyang isang dagdag na buhay. Sinabi pa niya na kahit na mapariwara ko ang buhay na ito, dahil sa dagdag isang buhay ay pwedeng maging iba naman ang susunod kong buhay.
Habang nakatalikod sila sinabi pa niya na naisip ko lang, gaano kaya siya kagaling sa martial arts? At tinanong niya ito na sekretary. Agad naman na lumingon ito sa kanya nang may pagtataka. Mariin ang kanyang tingin dito habang may kinukuha sa kanyang looban na damit. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata. Ika-6 na kabanata, sa pagpapatuloy. Mariing nakatingin ang ating bida habang mabigat na umiikot ang mga tanong sa kanyang isip, kaya ko kaya siyang talunin, dagdag pa niya habang lalo pang tumutulo ang kanyang pawis, lalo na't hindi ko magamit ang kanang kamay ko. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng higit pa ay agad na napalingon sa kanya ang matanda, nakasimangot at seryoso ang mukha na tila napansin ang kanyang kalagayan. At makalipas ang ilang sandali, makikitang dahan-daang ibinabalik ng matanda ang kanyang tingin sa unahan. Ngunit sa mismong sandaling yun ay mabilis siyang sinaksak ng ating bida gamit ang espada, dahilan upang mabigla at mapuno ng pagkagulat ang mukha nito. Napatingin ito sa sarili nitong katawan na nasaksak, habang bakas sa mukha nito ang pagtataka at matinding inis bago galit na sumigaw, "Ikaw na baliw na bastardo!" At kasabay noon ay malakas siyang sinipa habang hawak pa rin ang sugat, sa kagalit na sigaw muli, "Nawawala ka na ba sa sarili mo?" Dahilan upang agad na tumilapon ang ating bida sa sahig sa lakas ng sipa. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakangiwi ang mukha sa sakit, at habang bahagyang napaatras ay mariin niyang nasabi sa isip, "Buwisit. Hindi sapat ang lalim." Habang kumuha ng talam ang matanda, mabilis na nag-isip ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili, na kung dagdag isang buhay lang ang nakuha ko. Ibig sabihin ay halos kapareho lang siya ng antas ni Chik-san, habang ang matanda naman ay lalong naiinis at galit na sumisigaw, "Ikaw na bastardo? Ano ba ang..." Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin nang makita niyang mabilis na sumusugod muli ang ating bida sa kanyang direksyon. At habang mabilis niyang itinusok ang espada, mariin niyang sinabi sa isip, "Kailangan ko itong tapusin ng mabilis." Habang tumatagal ang laban, lalo lang akong napupunta sa dehado, ngunit nagawa pa ring iwasan yon ng matanda habang nakangiwi ang mukha sa galit at inis, bago biglang tumigas ang titig nito sa ating bida. Na tila seryoso na itong lumalaban. Agad itong sumugod sa kanya at mabilis siyang hinawakan sa katawan, dahilan upang mabigla ang ating bida at mapalaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang galaw ng matanda. Napamura siya sa isip habang pilit ko magkawala, at napabulong na dahil sa kanang braso ko. Hindi ako makakilos ng maayos, at ilang sandali pa ay pareho silang bumagsak sa sahig sa gitna ng kanilang paglalaban, habang makikita sa mukha ng ating bida ang matinding pagkainis habang mariin siyang nakatingin sa matanda. Habang nasa ibabaw ang matanda, agad nitong madiing pinisil ang sugat sa balikat ng ating bida, dahilan upang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan at mapalakas ang kanyang sigaw sa tindi ng nararamdaman. Habang mariin siyang hawak sa balikat, agad na itinaas ng matanda ang patalim sa kanyang kamay habang bakas ang inis sa mukha nito, dahilan upang mapalaki ang mga mata ng ating bida sa matinding gulat. At isang malakas na pagtilamsik ng dugo ang tumama sa mukha ng matanda, habang ang likido ay patuloy na umaagos pababa sa sahig. Makikita rin ang kanyang mga mata na mariin na pumikit, at doon nagwakas ang simulation. Iminulat niya ang kanyang mga mata habang mabigat ang paghinga, at mahinang sinabi sa sarili, "Sa ngayon, sa kalagayan ko, wala akong magagarantiyahan." Nakatingin sa kanya ang matanda na sinabi sa kanya na anong problema. "Kung tinawag mo ako, magsalita ka." Napangiti na lamang ang ating bida habang nakatingin sa matanda, isang ngiting may halong pagod at hindi maipaliwanag na iniisip. At inabot niya ang pera sa matanda habang mahinahong nagsabi, "Wala po itong masyadong halaga. Nais ko lang po itong ibigay para ipakita na inaasahan ko ang maayos na pagtatrabaho kasama kayo." Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang kamay na may barya, "Ang matanda na lumalamig na ang panahon sa labas, at nagtatrabaho kayo ng maigi. Hindi man ito gaanong kalaki, pero sana ay maipakita nito ang aking katapatan." Itinaas ng matanda ang kanyang tingin sa kanya at malamig na nagtanong, "Ano ito?" "Ikaw." Habang bakas ang pagdududa sa kanyang mukha, at sa isip naman ng ating bida ay mahinang umalingawngaw ang pag-aalinlangan, "Hindi ba ito gumagana?" At ilang sandali pa, makikita na lamang na maingat na kinuha ng matanda ang bagay na yun habang tahimik na nakamasid sa paligid, at habang dahan-dahan siyang lumalakad palayo ay maingat niyang itinago ang pera sa loob ng kanyang damit,
Sabay bulyo ng mahina ngunit may halong pagngiti na nagsasabing ikaw pala ay isang palakaibigang tao na hindi madaling maghinala sa iba. Kaya kung mayroon kang hindi alam o nais na linawin, huwag kang mag-atubiling magtanong lamang upang mas maintindihan mo ang bawat detalye ng nangyayari sa paligid mo. Nakangising napahawak naman ang ating bida sa ulo. Lumingon sa kanya ang matanda at mahinahong nagsalita, na para bang tinitimbang ang bawat salitang kanyang bibitawan, at sinabi na, sinabi mo na ikaw si Soul Hui, tama ba? Agad namang sumagot ang ating bida na opo, Ginoo. Pagkaraan ng sandaling katahimikan, muling nagsalita ang matanda sa mas seryosong tono. Na may halong babala at malasakit, sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Ngunit huwag kang magpapakitang gilas o kukuha ng atensyon ng mga tao sa paligid, sapagkat ang hindi maingat na pagkilos ay maaaring magdala sa iyo ng kapahamakan na hindi mo pa kayang harapin. Dagdag pa ng matanda sa kanya, habang bahagyang kumunat ang noo na may halong pagtataka at pag-aalala. Kung nais mong magtagal pa ang buhay mo, iyon ang ibig kong sabihin. Habang papalabas ng pintuan ng matanda, hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang presensya nang muli itong magsalita sa seryosong tinig. May mga halimaw na umaaligid dito sa paligid, na tila ba'y hindi lamang simpleng babala kundi paalala ng isang mas malalim at mas mapanganib na katotohanan sa lugar na iyon. Tahimik naman na nakatingin sa kanya ang ating bida, hindi agad kumikibo habang unti-unting naglalaho ang anino ng matanda sa daanan. At habang tahimik siyang nakatingin sa kawalan matapos maglaho ang matanda sa kanyang paningin, dahan-daang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng dalawang matanda at napabulong siya sa sarili na upang makaalis sa lugar na ito at makapaghiganti sa kanila balang araw, kailangan niyang mabuhay muna ng mas matatag, mas maingat, at mas matibay kaysa dati. Dagdag pa niya na ano ang dapat kong gawin para manalo laban kay Du Hong. Ang matandang kausap niya kanina. Makikita ang labas ng aklatan habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, at ang kalangitan ay dahan-daang nagkukulay kahel at pula. Napahinga siya ng malalim at sinabi sa kanyang sarili na napakarami pa ring aklat, kahit na ilang oras ko na itong iniaayos. Bigla niyang napansin ang isang librong tila na iiba sa lahat ng naroon, at nang maabot niya ito ay hindi niya napigil ang mapabulong, ano ito? Double X score, habang marahang binubuksan ang mga pahina nito na parang may sariling bigat ang bawat dahon ng aklat. At habang pinagmamasdan ang nilalaman ay napaisip siya na ang XX ay maaaring tumukoy sa salitang dumb alloy, samantalang ang core naman ay nangangahulugang malalim, kaya't lalo siyang nalito at napatanong sa sarili kung ano ba talaga ang tinutukoy ng salitang malalim. Bigla namang namula ang kanyang mukha habang tahimik lang niyang binabasa ang aklat, at kahit walang sinasabi ay kitang-kita sa kanyang anyo ang bahagyang pagkalito at pagkapukaw ng interes, na para bang ang bawat salitang nakasulat doon ay unti-unting humihila sa kanya palalim sa isang hiwagang hindi niya inaasahang matutuklasan sa ganoong sandali. Agad niyang itinago ang aklat sa kanyang dibdib, na para bang natatakot na may ibang makakita o makabasa ng nilalaman nito. At habang mahigpit itong hawak ay bahagyang napahikbi ang kanyang labi, saka mahina ngunit puno ng pagkamangha at pagkalito na napasabi, malalim nga talaga. Bigla namang lumitaw sa kanyang paningin ang system. At sa gitna ng kanyang pagkalito ay malinaw niyang nabasa ang mensaheng nakalutang sa harap niya, anong uri ng kasanayan sa martial arts ang nais mong kabisaduhin? Sandaling natigilan ng ating bida, hindi agad makapaniwala sa kanyang nakikita, habang napasabi siya na ano ito. Bigla-bigla na lang, bahagya siyang napaatras nang makita ang aklat sa ibaba na biglang nagliwanag. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan, habang sa kanyang isipan ay napabulong siya na parang gumagalaw ito sa mismong pagkakataong ito. Na para bang may sariling buhay ang aklat at tumutugon sa kanyang presensya, at kahit gaano niya subukang unawain ang nangyayari ay tila hindi humihinto ang oras sa paligid niya. Binasa niya ang pamagat ng aklat na nakaukit sa harap nito, at bahagyang kumunat ang kanyang noo habang binibigkas ang mga salitang kanyang nakita, Free Primary Excel Lenses. Textbook. Muling nagbago ang mensaheng lumutang sa kanyang harapan, at mas malinaw pa kaysa kanina ang boses ng system na tila direktang umaalingaw sa kanyang isipan. Na anong uri ng kasanayan sa martial arts ang nais mong kabisaduhin? Kasabay nito, lumitaw sa ibaba ang mga pagpipilian na parang nakaukit sa hangin, na white fluorescent martial arts, bukas na. Fiery hand martial arts, hindi pa bukas. Convergent final martial arts, locked.
Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isipan, habang nakatitig sa mga nakalutang na pagpipilian, na tila ba hindi pa rin niya lubos maisip ang kanyang nakikita, ang mga kasanayan sa martial arts na ito. Dagdag pa niya habang naiisip si Sima Gui o ang dating si Mantes, na convene ng Final Martial Arts. Ito ang sining na kinabisado ng Lord ng Supreme Court, at kinikilala ng akademya bilang pinakamataas na antas ng sining. Hawak ang aklat na sinabi sa isip na ang Fiery Hand Martial Arts ay isa ring sikat na uri ng martial arts, na kinabisado ng dating vice principal na si Cal Yonggi nung siya ay assistant pa lamang. Panandaliang natahimik siya habang nakatingin lamang. Sa hangin, hindi kumikilos at tila ba sinusubukang ayusin sa kanyang isipan ang bigat ng mga nalaman at nakitang impormasyon. At ilang sandali pa, bigla siyang napangiti na may halong tuwa at hindi makapaniwalang saya. Habang mahigpit na hawak ang aklat na tila ba ito ang pinakamatagal niyang hinahanap, at napabulalas siya, hahaha. Nahanap ko ang aklat. Nakatitig siya sa lumulutang na system, habang unti-unting bumabalik ang seryosong anyo ng kanyang mukha, at napabulong siya na may halong pagtataka at pag-iingat. Pero bakit ito nakakandado? Dapat ko bang piliin ang white fluorescent martial arts? Ngunit biglang lumitaw ang bagong mensahe ng system, na hindi maaaring kabisaduhin dahil sa iyong pinsala. Sandaling natigilan ang ating bida, at tila parang may bamigat sa kanyang dibdib, bago siya napasigaw sa inis na buwisit. Dagdag pa niya habang nakatitig sa system, unti-unting pinapakalma ang sarili at ibinabalik ang kontrol sa kanyang paghinga, ayos lang yan. May iba pang mga pagpipilian. Saglit siyang tumigil, saka muling tumingin sa listahan ng mga kasanayan, lalo na sa bahaging nakapwesto ang nakalock na teknik na katabi ng dalawa pang kilalang martial arts, at napaisip siya na kung ganoon ang pagkakapwesto nito, malamang ay isa rin itong sikat o mataas na antas na sining, kaya't kahit hindi pa ito abot ng kanyang kasalukuyang kalagayan ay malinaw na may potensyal itong maging isang bagay na hindi dapat niya isantabi. At nang makapili na siya, biglang nagbago ang mensahe ng system at malinaw na lumutang sa kanyang paningin ang mga salita. Na pinili mo ang white fluorescent martial arts. Kasunod nito ay isa pang utos na lumitaw sa ibaba, na basahin ang nasa ibaba at piliin ang iyong gustong pamamaraan. At itinutok niya sa pagpipilian na sword skills unlocked. Sinabi pa niya sa isip habang nakatingin sa system na kung kaya ko mang makuha ang lahat ng ito, wala nang dahilan para mag-atubili pa ako. Una, ang kasanayan sa espada. Pagkapintod niya agad na sinabi ng system na pinili mo ang kasanayan sa espada, na kinapapalooban ng paggamit ng espada. Magkakaroon ng isang pagpapakita o demonstrasyon. Napasabi siya habang nakatingin sa unahan, kung saan unti-unting lumitaw ang isang liwanag na tila humahati sa hangin, kasabay ng umiikot na usok na dahan-daang bumubuo ng isang malinaw na anyo. Napasabi siya na isang uri ng demonstrasyon, na parang ipinapakita sa kanya kung paano isasagawa ang kasanayan. At hindi nagtagal. Ang liwanag na kanina'y umiikot lamang ay unti-unting nagtipon at bumuo ng hugis tao na anino, na tila gawa sa liwanag at usok na magkasamang humuhubog sa isang pigira, at sa mga kamay nito ay malinaw na may hawak na espada. Napaatras ng bahagya ang ating bida, habang nakatitig sa anyong tila buhay na buhay sa harap niya, at napabulong na lamang siya, isang anino. Ibinuka ng anino ang kanyang paa at dahan-daang nagbago ang tindig nito. At habang nakatutok ang tingin ng ating bida sa bawat galaw, napabulong siya sa sarili na, ang anyo na biglang sumulpot ay kumilos ng may tiyak na direksyon, habang pinagmamasdan ang eksaktong kontrol sa katawan nito na tila walang labis at walang kulang. Dagdag pa niya, habang lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa kanyang nakikita, na mula sa pino at selyadong tindig nito hanggang sa maingat at balanseng paghakbang, kitang-kita ang disiplina ng bawat kilos na parang nakaukit na sa katawan ng anino ang perpektong anyo ng paggalaw, at ang puting hamog na lumalabas sa bibig nito ay hindi lamang simpleng usok kundi malinaw na nagpapakita ng tamang tekniko sa paghinga. Na tila bahagi ng isang mas mataas na antas ng pagsasanay na unti-unting ipinapakita sa kanya ng sistema. At lalo siyang nagulat, na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at napasabi pa siya habang nakatutok ang paningin sa anino, at ang posisyon ng kanyang espada, habang sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat paggalaw nito. Ang anino, na tila walang pagkakamali, sa anyo at timing, ay unti-unting ipinakita ang bawat solong galaw ng white fluorescent martial arts, mula sa tamang tindig, paghinga, at paggalaw ng paa,
hanggang sa eksaktong anggulo ng paghawak ng espada, na parabang ang buong teknik ay isinasali ng buo sa harap ng kanyang mga mata. At makikita ang malinaw na pagkagulat sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ng anino na patuloy na isinasagawa ang bawat galaw ng walang kahit anong pagkakamali, na parabang isang buhay na talaan ng martial arts na unti-unting isinasalin sa hangin. At dahan-dahan siyang napatingin muli sa system na nasa harap niya, habang bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Nakita niya ang nakasulat sa harap ng system, malinaw at kumikislap na tila nakaukit sa hangin, special skill set ng white fluorescent martial arts, Great Ship Sword. Habang nakatitig siya sa nakasulat sa system, bahagya siyang kumunat ang noo at napabulong na may halong pagkalito, Great Ship Sword. Mariin siyang nakatingin sa lumulutang na teksto, habang dahan-daang bumibigat ang kanyang paghinga. At napabulong siya na may halong pagtitiyaga, bagamat hindi ko naiintindihan ang mga karakter na ito, may isang bagay akong natitiyak. Bigla siyang tumayo, at ang katahimikan sa paligid ay tila sumabay sa bigat ng kanyang desisyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at hinawakan ito ng mahigpit, na parabang doon niya isinandig ang lahat ng natitirang lakas at determinasyon niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa anino na patuloy pa ring nagpapakita ng perpektong galaw ng white fluorescent martial arts. At sa harap nito ay mariin niyang sinabi, ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para subukan muli. Tahimik niyang inipit ang espada sa kanyang brasong may pinsala. Habang dahan-dahan ngunit mariin niyang hinatak ang espada mula sa pagkakasuksok nito. Nilaglag niya ang kaluban habang sinasabi pa na bagamat hindi ko alam kung bakit ito nangyayari sa akin. Gagamitin ko ito ng husto at sasamantalahin ko ito. Para sa paghihiganti at para mabuhay. Ginaya niya ang bawat galaw ng anino, mula sa tindig hanggang sa maingat na paghinga, kahit paulit-ulit na sumasakit ang kanyang brasong may pinsala. Muling sumagi sa kanyang isip ang pangalan ng sekretaryo ng Chonil Office na si Du Hong, dahilan upang mapabulong siya. Kung gamit ang white fluorescent martial arts, kung ganoon, kaya kung manalo. At sa gitna ng katahimikan ng aklatan, makikita siyang patuloy na ginagaya ang anino sa pagsasanay. Paulit-ulit na inuulit ang bawat hakbang at pag-indayog ng espada, na parabang bawat galaw ay unti-unting nag-uukit ng bagong lakas sa kanyang katawan at isang bagong pag-asa sa kanyang kapalaran. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata.